Bumaba si Kiko sa lumang bus, bitbit ang kanyang kupas na backpack sa likod. Ang matinding sikat ng araw ng probinsya ng Danao ay tumagos sa bawat siwang ng mga dahon, tumama sa mamasamasang lupa ng daang lupa. Agad niyang naramdaman ang ibang hangin, hindi maingay tulad ng lungsod, ngunit nagtataglay ng kakaibang katahimikan, na parang may tinatagong sikreto ang bayang ito. Tumingin siya sa paligid, nakikita lamang ang mga simpleng bahay na gawa sa ladrillo, ilang mga taong abala sa bukid, at mga kariton na dahan-dahang gumugulong sa bakanteng daan. Isang tahimik na lugar, masyadong tahimik para kay Kiko, na sanay na sa ingay ng lungsod ng Maynila. Ngunit hindi siya nag-abala. Para sa kanya, isa lamang itong pansamantalang hinto, bago ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay patungo sa ibang nayon, kung saan may isang kontrata sa trabaho na kanyang tinanggap. Sa wakas nakarating din, buntong hininga ni Kiko, hinubad ang kanyang sombrero at naramdaman ang malamig na hangin ng hapon. Bagaman narinig na niya ang mga alingawngaw mula sa driver ng bus tungkol sa bayang ito, itinuring niya lamang ang mga iyon bilang walang lamang mga kwento. Nakakatakot. Gawa-gawa lamang, sabi ni Kiko sa sarili. Walang nakakatakot dito. Naglakad siya sa kahabaan ng pangunahing daan ng nayon, walang tiyak na layunin, gusto lamang makahanap ng pahingahan. Gayunpaman, nang mapadaan siya sa nag-iisang tindahan sa nayon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Bumukas ang pinto ng tindahan at mula sa loob, isang babae na may kulay abong buhok, kulubot na mukha, ang lumabas. Tiningnan niya si Kiko mula ulo hanggang paa na may matalas na titig na parang gustong punitin siya ng isa-isa. Magandang araw, sabi niya sa garalgal na boses, walang anumang emosyon. May gusto ka bang bilhin, Hijo? Tiningnan siya ni Kiko saglit at tumango ng bahagya, pumasok. Ang buong espasyo sa loob ng tindahan ay puno ng amoy ng lumang papel at bagoong, isang hindi kanais-nais na amoy na hindi matiis ni Kiko. Ngunit wala siyang sinabi, tumingin lamang sa paligid, naghahanap ng isang bagay na maaaring magpagaan ng kanyang pakiramdam. Bago ka lang ba rito? Tanong niya na may parehong tuyong boses. Dumadaan lang ako, sagot ni Kiko. Mayroon bang espesyal dito? Ngumisi si Aling Belen, ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng isang matalas na sinag. Espesyal, mapanuya siyang tumawa. Kung gusto mong malaman, mas mabuting huwag kang magtagal. Ang mga dayuhang tulad mo ay hindi dapat manatili rito. Tinaasa ni Kiko ang kanyang kilay. Walang dapat ikabahala, Aling. Isa lamang itong ordinaryong nayon. Bahala ka, umiling siya, at pagkatapos ay bumalik sa loob, iniwan si Kiko na nakatayo roon, na may kaunting pagdududa sa kanyang isipan. Bumuntong hininga si Kiko, at pagkatapos ay lumabas ng tindahan. Sinabi niya sa sarili, isa lamang itong matandang babae na gustong magbiro. Patuloy na naglakad si Kiko sa kahabaan ng daan ng nayon. Ang mga simpleng bahay sa magkabilang panig ay nagsisimulang lumabo sa ilalim ng liwanag ng hapon. Ang mga taga-nayon ay abala pa rin sa pagtatrabaho, walang tumitingin sa kanya ng matagal. Gayunpaman, may isang bagay na hindi maaaring hindi mapansin, ang mga mata na sumisilip sa mga siwang ng pinto, ang mga pintong nagsasara sa mismong oras na siya ay dumadaan, na parang may isang bagay na nagtatago sa bayang ito. Nagpasya si Kiko na huminto sa isang bahay, kung saan may isang matandang lalaki na nakaupo sa beranda, naninigarilyo. Lumapit si Kiko. Magandang hapon po, maaari ko bang itanong kung saan naroon ang bahay tuluyan? Tanong ni Kiko, sinusubukang panatilihin ang kanyang boses na natural. Tumingala ang matandang lalaki at tiningnan si Kiko, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang kakaibang paraan. Bahay tuluyan. Tumawa siya, ang usok mula sa sigarilyong kanyang hinihitit ay umakyat ng malabo. Hindi mo kailangan ng bahay tuluyan. Hindi mo ba nakikita? Ang mga dayuhan na pumupunta rito ay karaniwang hindi na nakakabalik. Umisi si Kiko, ngunit sa loob niya ay may kaunting pagkabalisa. Isa lamang itong nayon. Walang dapat katakutan. Iyan ang iniisip mo, sabi ng matanda sa isang malalim na boses. Ngunit ang bayang ito ay may mga lihim na hindi mo kailanman mauunawaan. Nagpatuloy si Kiko sa paglalakad,
hindi masyadong pinapansin ang babala ng matandang lalaki. Nakahanap siya ng isang maliit na bahay tuluyan sa nayon at pagkatapos ay nag-check-in. Nang dumating ang gabi, tumayo siya sa harap ng bintana, tumitingin sa labas. Bigla, isang ingay mula sa malayo ang nagpabalikwa sa kanya. Lumingon siya, ngunit walang nakita. Nagpasya si Kiko na bumaba upang mag-explore, personal na suriin kung ano ang nangyayari. Nang papalapit na siya sa tarangkahan ng nayon, bigla niyang napansin ang isang malabong figura, isang babae, na nakatayo sa malayo, nakatingin sa kanya. Isang panlalamig ang dumaloy sa kanyang gulugod. Lumingalinga siya, ngunit nang muli siyang lumingon, nawala na ang figura. Humiga si Kiko sa matigas na kama, ngunit hindi siya makatulog. Ang bawat maliit na ingay mula sa labas ng bintana ay umaalingaw-ngaw, hindi siya makalayo sa kadiliman sa labas. Bagaman hating gabi na, ang bayan ng Danao ay nagtataglay pa rin ng kakaibang katahimikan. Hindi tulad ng lungsod, kung saan ang ingay ng mga sasakyan at ang abalang pamumuhay ay hindi tumitigil, dito, ang lahat ay tila tumigil sa isang walang laman na espasyo, walang ingay. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata, ngunit ang tingin ni Lola Lydia, ang taong nakita niya kaninang hapon, ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan. Siya ba ang taong tinutukoy ni Aling Belen? Ang mga kwento ba tungkol sa mga aswang sa bayan ay totoo? Bumuntong hininga si Kiko, ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang noo. Hindi siya naniniwala sa mga bagay na yon. Simula pagkabata, natutunan niya na walang anumang supernatural sa buhay na ito. Ang lahat ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng agham, sa pamamagitan ng rason. Gayunpaman, bakit ang mga kwento na ikinukwento ng mga tao sa bayang ito ay patuloy na dumidikit sa kanya tulad ng isang pagkahumaling? Kinabukasan, nagising si Kiko nang ang unang sinag ng araw ay tumagos sa bintana. Nagunat siya, sinusubukang kalimutan ang mga bangungot na bumisita sa kanya kagabi. Nang bumaba siya upang mag-almusal, isang hindi pangkaraniwang kapaligiran ang bumalot sa espasyo. Lahat ng mga taga-nayon ay tila hindi normal na parang may kinatatakutan. Umupo si Kiko sa mesa at kinuha ang isang piraso ng tinapay, ngunit sa sandaling kagatin niya ang isang piraso, bigla siyang nakarinig ng mabilis na yapak mula sa labas ng pinto. Nang lumingon siya, nakita niya si Maya, ang dalagang nagtatrabaho sa restaurant ni Aling Belen, na nagmamadali, ang kanyang mga mata ay natataranta. "Maya, anong nangyari?" Tawag ni Kiko, ngunit hindi siya sumagot, lumagpas lamang sa kanya at nagmamadaling lumabas. Dahil sa pagiging curious, nagpasya si Kiko na sumunod. Mabilis niyang naabutan ang nagmamadaling dalaga, ngunit nang papalapit na siya, tumigil si Maya, tumingin sa paligid na parang sinusuri kung may sumusunod sa kanya. "Anong nangyayari, Maya?" Tanong ni Kiko, sa pagkakataong ito ay hindi na siya maaaring magpanggap na walang alam. Lumingon ang dalaga, huminga ng malalim. "Gusto ko lang sabihin sa'yo, hindi lahat ay kaibigan dito. Lalo na ang mga bagong dating. Hindi sila ang mga taong inaakala mo." Sumimangot si Kiko, ang pakiramdam ng pagkabalisa ay muling bumalik sa kanyang loob. "Maya, anong sinasabi mo? Gusto ko lamang maghanap ng pahingahan, walang kakaiba." Tiningnan siya ni Maya saglit at pagkatapos ay bumuntong hininga. Maaaring magmukha silang katulad natin, ngunit hindi sila tayo. Palihim siyang tumingin sa paligid at pagkatapos ay bumulong. "Mag-ingat kay Aling Belen at sa kanyang pamilya. Hindi sila normal." Ngumisi si Kiko, iniisip na ang dalaga ay nagbibiro lamang. "Salamat sa iyong babala. Mag-iingat ako." Pagkatapos makita si Maya, nagpasya si Kiko na maglakad-lakad sa paligid ng nayon. Dumaan siya sa mga lumang bahay, nakita ang mga nag-aalalang mata at katahimikan ng mga taga-nayon. Ang lahat ay tila umiiwas sa kanya, na parang siya ay isang dayuhan na kalalapag lamang. Ang pinakakakaiba ay walang naglakas loob na tumingin sa kanyang mga mata, at sa tuwing papalapit siya, nagmamadali silang tumalikod. Habang si Kiko ay naglilibot sa nayon, isang lalaking nasa katanghaliang gulang, si Mang Cardo, ang muling lumitaw mula sa likod ng isang bahay. Ang matalas na mata ng matanda ay tumingin kay Kiko. "Gumagala ka na naman dito.
Tanong ni Mang Cardo, bumaba ang kanyang boses. Naglalakad-lakad lang, sagot ni Kiko, ngunit ang pakiramdam na may isang bagay na kakaiba ang nagtulak sa kanya na lumingon. Alam mo ba kung bakit kumikilos ang lahat ng ganito? Tumahimik si Mang Cardo saglit at pagkatapos ay sumagot, ang bayang ito ay hindi lugar para sa mga taong curious. Ang mga katulad mo, malalaman sa lalong madaling panahon ang mga bagay na hindi mo gustong malaman. Bumuntong hininga ang matanda at pagkatapos ay umalis, nag-iwan ng manipis na usok na nakabitin sa hangin. Pinanood ni Kiko ang figura ng matanda, nakakaramdam ng malamig na dumadaloy sa kanyang gulugod. Tiyak na may isang bagay na nangyayari dito na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Bumalik si Kiko sa kanyang bahay tuluyan, determinadong alamin ang katotohanan. Nang pumasok siya sa kainan ni Aling Belen, nakita niya si Maya na naglilinis ng mga mesa. Hindi siya tumingin sa kanya, ngunit ang kanyang nag-aalalang mukha ay hindi maaaring itago. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Tanong ni Kiko, ang kanyang boses ay banayad ngunit hindi gaanong seryoso. Tumigil si Maya sa paglilinis ng mesa, tumingin sa direksyon ng pinto at pagkatapos ay bumulong, hindi mo nauunawaan. Ito ay isang mapanganib na lugar. Mag-ingat kay Aling Belen at sa kanyang pamilya. Hindi lahat ng bagay ay tulad ng inaakala mo. Ang mga salita ni Maya ay lalong nagpalito kay Kiko. Nararamdaman niya ang tensyon sa hangin, at bagaman sinubukan pa rin niyang magpanggap na hindi naniniwala sa mga babala, nagsimula ng umusbong ang pagdududa sa kanyang isipan. Kinabukasan, nagpasya si Kiko na hindi niya hahayaan ang mga babala ni Maya at Mang Cardo na takutin siya. Gayunpaman, hindi niya maaaring itanggi na may isang bagay na kakaiba na nangyayari sa nayon. Pakiramdam niya na ang lahat sa paligid niya ay mayroong kadiliman, isang kurtinang nagtatago na kailangan niyang punitin. Nagpasya si Kiko na puntahan si Aling Belen, ang taong binanggit ni Maya at Mang Cardo bilang isang mahalagang karakter sa mga kakaibang pangyayari sa nayon. Gusto niyang malaman ang katotohanan. Kung sa bagay, siya ang direktang may kinalaman sa mga kwento ng aswang na madalas banggitin ng mga tao sa nayon. Tindahan ni Aling Belen. Pumasok si Kiko sa tindahan sa umaga, kung saan si Aling Belen ay nakaupo sa likod ng counter. Ang kanyang mga mata ay nanliliit pa rin sa pagtingin sa kanya na para bang alam na niya na darating siya. Ang titig niya ay matalas, malalim, na para bang binabasa niya ang lahat ng iniisip ni Kiko. Ay, bumalik ka na naman, sabi niya sa garalgal na boses, hindi na nag-abalang tumayo. May gusto ka pa bang itanong? Sinubukan ni Kiko na panatilihin ang kanyang pagiging kalmado, dumiretso sa counter at naglagay ng isang bagay. Gusto kong malaman kung ano talaga ang nangyayari sa bayang ito, Aling Belen. Si Aling Belen ay ngumiti ng mahiwaga, ngunit ang ngiting iyon ay mayroong isang bagay na nakakatakot. Hindi mo mauunawaan, anak. Ang bayang ito ay may maraming bagay na hindi mo kailanman maiisip. Sinubukan ni Kiko na pigilan ang kanyang galit. Hindi ako bata para linlangin mo. Hindi ako naniniwala sa mga gawa-gawang kwento. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Tiningnan siya ni Aling Belen saglit at bumuntong hininga, na para bang sinusuri niya kung dapat niyang sabihin ang katotohanan. Sinasabi nila na hindi ka ang unang tao na pumunta sa bayang ito upang magtanong ng mga hangal na tanong. Ngunit sige, dahil napakatiyaga mo, sasabihin ko sa iyo ang kaunti. Ngunit tandaan, mananagot ka sa anumang iyong malalaman. Tumango si Kiko, sinusubukang huwag ipakita ang kanyang pananabik. Gusto mong malaman ang tungkol sa aking pamilya, tama? Kung gayon, dapat mong malaman na hindi kami ordinaryong tao. Kami ang tinatawag mong aswang, sabi niya, nakatingin ng diretsyo kay Kiko na para bang gustong suriin ang kanyang reaksyon. Walang sinabi si Kiko, tiningnan lamang siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Aswang. Ulit niya. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Umiti ng mapait si Aling Belen, umiling. Mas mabuting hindi mo maintindihan. Ito ay isang babala. Kung gusto mo pang malaman, bantayan mo ang nangyayari sa gabi.
Makikita mo ang ibang mundo, isang mundo na hindi mo maiintindihan hanggat hindi mo mismo ito nasasaksihan. Naramdaman ni Kiko ang pagtaas ng tensyon sa hangin. Ayaw niyang umalis nang walang sagot, ngunit ang mga salita ni Aling Belen ay nagpadama sa kanya na may isang bagay na hindi tama. Nagpasya si Kiko na bisitahin muli si Maya. Si Maya pa rin ang tanging tao sa nayon na sa tingin ni Kiko ay mapagkakatiwalaan niya, bagaman hindi niya lubos na ipinaliwanag ng malinaw ang lahat ng bagay. Kailangan niya ng karagdagang impormasyon. Dumiretso siya sa restaurant ni Aling Belen, kung saan nagtatrabaho si Maya. Nakatayo si Maya sa tabi ng counter, ang kanyang mga mata ay nag-aalala pa rin tulad ng dati. Hindi siya tumingin sa mga mata ni Kiko nang pumasok siya. "Bumalik ka na naman?" Tanong ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Tama ang sinabi mo," panimula ni Kiko, hindi nagtatago ng pagiging seryoso sa kanyang boses. "Si Aling Belen sinabi niya na kami ay aswang. Maaari mo bang ipaliwanag ng malinaw?" Tiningnan ni Maya ang paligid ng kainan, at pagkatapos ay bumulong, "Nakita mo na siya?" "Tama, ang pamilya ni Aling Belen ay hindi normal. Ngunit hindi ako maaaring magsalita ng higit pa rito. Mauunawaan mo, maghintay lamang hanggang sa gabi. Ngunit mag-ingat dahil hindi lahat ay gustong malaman mo ang katotohanan." Pagkasabi niya nito, mabilis siyang tumalikod, na para bang natatakot na may makarinig sa kanilang pag-uusap. Dumating ang gabi, at naramdaman ni Kiko na ang kanyang pagkabahala ay lalong tumindi. Nagpasya siya, anuman ang mangyari, dapat niyang alamin ang katotohanan tungkol sa mga kakaibang bagay sa bayang ito. Bagaman binalaan siya ni Aling Belen at Maya, naramdaman niya na siya ay nahila sa isang labirint na walang labasan. Nang hating gabi na, nagpasya si Kiko na umalis sa bahay tuluyan at maglakad-lakad sa nayon, ayon sa gabay ni Aling Belen. Ayaw niyang tumayo lamang at manood. Gusto niyang saksihan ang mga bagay na sinubukan itago ng mga tao sa nayon. Nang pumunta siya sa lugar na malapit sa bukid sa labas ng nayon, nakita niya ang isang malabong figura sa dulo ng daan, isang babae na tahimik na nakatayo sa gitna ng bukid. Ito si Lola Lydia. Lumapit si Kiko, ngunit nawala siya sa harap mismo ng kanyang mga mata na walang bakas. Nakatayo siyang natigilan, nakakaramdam na ang lahat sa paligid niya ay nagbabago. Bawat hakbang niya ay nagdadala sa kanya sa isang mundo na hindi niya kailanman maiisip. Nang dumating ang gabi, ang hangin sa bayan ng Danau ay lalong tumahimik. Si Kiko ay nakatayo sa gitna ng maliit na daan, nakatingin sa malayo kung saan ang maliliit na bahay ay nakasilip sa ilalim ng dilim, ang kanyang mga mata ay naninigas, na para bang nararamdaman niya ang pagkabalisa na bumabangon sa kanyang puso. Bagaman ang mga babala ni Maya at Aling Belen ay umaalinganggaw pa rin sa kanyang isipan, hindi pa rin niya mapigilang ipagpatuloy ang pag-alam. Nagpasya siya. Kung gusto niyang makatakas sa misteryo na ito, dapat niyang harapin ang katotohanan, gaano man ito katakot. Sinundan ni Kiko ang maliit na daan na humahantong sa labas ng nayon, kung saan ang malawak na bukid ay tinatanggap ang maliwanag na sinag ng buwan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit pakiramdam niya ay naakit siya rito, ngunit may isang bagay na napakalakas na nagtulak sa kanya upang magpatuloy sa paglalakad. Bigla, nang papalapit na siya sa gilid ng bukid, isang mabilis na yapak ang umalingaw sa likuran niya. Lumingon siya, at pagkatapos ay napagtanto niya si Lola Lydia, ang babaeng nakilala niya kahapon, na nakatayo roon sa malabong dilim. Nakatayo siyang tahimik, na para bang hinihintay siya. Naramdaman ni Kiko ang isang panginilabot, ngunit determinado pa rin siyang lumapit. "Lola Lydia, anong ginagawa ninyo rito?" Tanong ni Kiko, ang kanyang boses ay hindi nagtatago ng pagkagulat. Tiningnan siya ni Lola Lydia ng may malamig na mata, ngunit walang sinabi. Bahagya lamang niyang itinuro ang kanyang kamay sa direksyon ng bukid, kung saan may isang maliit na bahay na lumalabo sa gabi. Sinundan ni Kiko ang direksyon ng kanyang kamay, at ang kanyang mga mata ay lumaki nang mapagtanto niya na ang bahay na iyon ay hindi katulad ng ibang bahay sa nayon. Mukha itong luma at mapanglaw, na para bang matagal na itong inabandona. "Sumunod ka sa akin," mahinang sabi ni Lola Lydia,
ang kanyang boses ay kasing gaan ng hanging dumadaan. Nag-alinlangan si Kiko sandali, ngunit pagkatapos ay nagpasya siyang sundan siya. Alam niya, kung hindi siya pupunta, hindi niya malalaman ang katotohanan na kanyang hinahanap. Dinala ni Lola Lydia si Kiko sa lumang bahay. Ang kahoy na pinto ay nabubulok na, at ang mga dingding sa loob ay madilim, na para bang walang liwanag na nakakapasok. Ngunit nang pumasok si Kiko, isang kakaibang malamig na pakiramdam ang sumakop sa kanyang katawan, na nagpanginginig sa kanya. Dito ako at ang aking pamilya nakatira, panimula ni Lola Lydia. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa tahimik na espasyo. Ngunit walang nakakaalam kung sino talaga kami. Tumingin si Kiko sa paligid, nakakita ng mga lumang gamit, mga kulay abong larawan na nakasabit sa dingding. Isang walang laman na silid, maliban sa lumang mesa sa sulok ng silid. Ano ang gusto niyong makita ko rito? Tanong ni Kiko, ngunit naramdaman niya na siya ay nahuhulog sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Iba kaming nilalang, patuloy ni Lola Lydia, mga nilalang na tinatawag ninyong aswang. Hindi kami nabubuhay sa paraang nabubuhay ang mga ordinaryong tao, ngunit hindi rin namin gustong manakit ng sinuman. Ang kanyang mga salita ay nagpagimbal kay Kiko. Anong sinasabi ninyo? Kayo ay isang aswang. Bahagyang tumango si Lola Lydia. Isa akong aswang. Isa sa mga nilalang na hindi mo pinaniniwalaan. Ngunit hindi kami mga masasamang nilalang tulad ng mga kwento na ikinukwento ng mga tao. Gusto lamang naming mamuhay ng payapa, ngunit ang mga bagay na ginagawa namin ay natatakot sa lahat. Naramdaman ni Kiko ang isang malamig na hangin na dumadaloy sa kanya. Hindi niya mapaniwalaan ang kanyang narinig. Gusto niyang tumakbo, ngunit ang isa pang bahagi niya ay naramdaman na ang katotohanan ito ay dapat na higit pang matuklasan. Dinala ni Lola Lydia si Kiko sa isang silid sa likod, kung saan may isang malaking salamin na nakasabit sa dingding. Ang salamin na ito ay mukhang napakatanda, na may kakaibang disenyo sa paligid ng gilid. Tumingin si Kiko sa salamin, at pagkatapos ay napagtanto niya ang kakaiba. Ang imahe sa salamin ay hindi nagpapakita ng katotohanan. Ang mga malabong figura ay gumagalaw sa salamin, bagaman walang sinuman sa silid. Hindi kami ang iniisip niyo. Kami ay mga nilalang na isinumpa, sabi ni Lola Lydia, ang kanyang boses ay tumatagos ng biglaan. Maaari lamang kaming manirahan sa dilim, malayo sa liwanag ng mundo ng tao. Ngunit may mga lihim na dapat naming itago. At kung may sinumang nakaalam ng sobra, may mangyayaring masama. Pakiramdam ni Kiko ay hindi siya makahinga. Ang lahat ng kanyang nalalaman hanggang sa puntong ito ay tila ganap na nabaligtad. Ang mga kakaibang kwento na isinalaysay sa kanya nina Aling Belen, Maya at ngayon ay si Lola Lydia. Lahat ay mayroong dahilan. At ang katotohanan tungkol sa bayang ito, tungkol sa mga nilalang na nakatira doon, ay maaaring mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. Nang maghanda si Kiko na umalis sa inabandunang bahay, nakita niya si Maya muli. Nakatayo siya sa pinto, ang kanyang mga mata ay tumitingin sa kanya ng may pag-aalala. Alam kong pupunta ka rito, sabi ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Ngunit alam ko rin na ang pagpunta rito ay magdadala sa iyo sa isang landas na hindi mo na maaaring balikan. Naramdaman ni Kiko na nasasakal siya. Maya, ang sinasabi nila ay totoo. Lahat ba sila ay aswang? Umiling si Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Huwag ka nang mag-alam, Kiko. Hindi mo sila maililigtas, ni hindi ka rin makakatakas dito ng madali. Kapag nalaman mo na ang sobra, wala nang babalikan. Nakatayo roon si Kiko, nakakaramdam na ang lahat sa paligid niya ay nagkakagutay-gutay. Ang kanyang nasaksihan ay hindi na siya sigurado sa mundong ito. Si Kiko ay nakatayo sa gitna ng madilim na bukid, isang malamig na hangin ang dumaloy sa kanya na nagpanginginig sa kanya. Ang lahat sa paligid niya ay natatakpan ng isang malabo na hamog, walang liwanag ng normal na mundo. Ang lahat ng kanyang alam tungkol sa nayon ng Danau ay napunit sa isang mahabang gabi na puno ng kakaiba, at ngayon, hindi na niya maintindihan kung ano ang totoo at kung ano ang hindi.
Ang mga salita ni Lola Lydia ay umaalinganggaw pa rin sa kanyang isipan, kami ay mga nilalang na isinumpa. Ngunit may mga lihim na dapat naming itago, at kung may sinumang nakaalam ng sobra, may mangyayaring masama. Tinignan niya ang inabandunang bahay na kanyang iniwan, kung saan naghihintay sa kanyang tuklasin ang mga bagay na hindi maipaliwanag. Ngunit si Maya, na may mga mata na puno ng pag-aalala, ay pinayuhan siya, huwag ka nang mag-alam, Kiko. Hindi mo sila maililigtas, ni hindi ka rin makakatakas dito ng madali. Nararamdaman ni Kiko na unti-unting hinihila siya sa isang kumunoy na hindi niya kayang takasan. Paano siya susuko kung alam niyang ang mga nilalang na dati niyang inaakalang kathang-isip lamang ay buhay pala sa mismong bayang ito? Nagpasya si Kiko na bumalik sa kanyang tinutuluyan, ngunit hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa mga nangyari. Alam niyang hindi siya maaaring sumuko, ngunit paano niya haharapin ang katotohanan ito? Paano niya makikilala ang pagkakaiba ng totoo at hindi totoo kung lahat ay tila malabo? Pagpasok niya sa kainan ni Aling Belen kinaumagahan, tiningnan siya nito nang may matalim na tingin. Anong ginagawa mo pa rito? Tanong niya, kasing lamig ng dati. Mayroon lang po akong ilang tanong, sagot ni Kiko, hindi maitago ang determinasyon sa kanyang boses. Sabi niyo po, ang pamilya niyo ay mga nilalang na isinumpa. Totoo po ba yon? Mumiti si Aling Belen, ngunit hindi ito ang ngiting mapanukso, kundi isang ngiting malungkot, na para bang alam na niya ang tanong na yon. Hindi mo maintindihan, sabi niya, ang nakikita mo lang ay ang panlabas, ngunit ang nakatago ay hindi mo kayang malagpasan kung haharapin mo. Paano ko po mauunawaan? Tanong ni Kiko, kahit na nag-aalinlangan pa rin siya kung tama ba ang ginagawa niya. Tinitigan siya ni Aling Belen, pagkatapos ay bumuntong hininga. Nakakita ka ng isang bagay sa salamin sa abandonadong bahay, tama ba? Tanong niya. Kung patuloy mong hahanapin ang katotohanan, may mga bagay na hindi mo na mababalikan. Nagulat si Kiko. Salamin? Naalala niya ang kakaibang imahe sa salamin ng abandonadong bahay, ang mga malabong anino na gumagalaw ng hindi niya gusto. Ang salamin na iyon ay hindi lamang isang sinaunang bagay. Ito ay isang pintuan na nag-ugnay sa dalawang mundo, sabi ni Aling Belen, mas naging seryoso ang kanyang boses. Hindi lamang kami mga nilalang na isinumpa, kundi kami rin ay nakulong sa pagitan ng mga mundo. Ang salamin na iyon ang tanging paraan na maaari naming gamitin upang hanapin ang aming kalayaan. Pakiramdam ni Kiko ay nahuli siya sa isang bitad. Kaya maaari niyo po ba akong tulungan? Ano ang maaari kong gawin upang mas maunawaan? Tumahimik si Aling Belen saglit pagkatapos ay umiling. Hindi mo kami matutulungan. Matagal na kaming nabubuhay sa sumpa na ito. Ngunit maaari kang pumili, una ay bumalik sa iyong normal na buhay, o patuloy na hanapin ang katotohanan at isakripisyo ang lahat. Bumalik si Kiko sa kanyang silid, nag-iisip tungkol sa mga sinabi ni Aling Belen. Alam niyang hindi siya maaaring basta-basta sumuko sa katotohanan. Ang pakiramdam na ang nangyayari sa bayang ito ay hindi kathang-isip lamang ay napakalinaw. Ngunit hindi rin niya maitatanggi ang pag-aalala at takot na nararamdaman niya kapag naisip niya ang mga maaaring mangyari kung itutuloy niya ang paglalakbay na ito. Nagpasya siyang maghanap pa ng karagdagang impormasyon. Kailangan niyang harapin ang katotohanan kahit gaano pa ito kadelikado. At sa sandaling iyon, narinig niya ang katok sa pintuan. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Maya na nakatayo doon na may mukhang puno ng tensyon. Kailangan nating mag-usap, mahinang sabi ni Maya na inililipat ang kanyang mga mata sa ibabaw ng kanyang balikat na parabang natatakot na may nagmamasid sa kanya. Pinapasok siya ni Kiko at isinara ang pinto. Maya, hindi ko maintindihan. Ang mga nakikita ko, ang mga sinasabi ni Aling Belen, lahat ay napakakaiba. Umupo si Maya, bahagyang yumuko. Alam kong hinihila ka nito, Kiko. Pero dapat mong malaman na, habang mas nauunawaan mo, mas lalo kang mahihila sa isang pag-ikot na hindi mo kayang takasan. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Kiko, puno ng kawalan ng kakayahan. Tumingin si Maya ng diretsyo sa kanyang mga mata, puno ng pag-aalala ang kanyang boses.
dapat mong maunawaan ang isang bagay, hindi lahat ay maaaring mabuhay matapos malaman ang labis. Ang mga nilalang na ito ay hindi mga bagay na madaling harapin ng mga tao. Nakita mo na ang mga anino sa salamin, hindi ba? Tumango si Kiko, mabigat ang kanyang puso. Dapat tayong mag-ingat, patuloy ni Maya. Hindi ka matutulungan ni Aling Belen at ng kanyang pamilya. Dapat mong hanapin ang iyong sariling landas, ngunit huwag mong kalimutan na kapag pumasok ka sa mundo nila, hindi ka na magiging ikaw. Hindi maalis ni Kiko sa isip niya ang mga sinabi ni Maya. Bagamat mayroon na siyang malinaw na desisyon, na hindi siya susuko at hahanapin niya ang katotohanan hanggang sa huli, ang mga babala ni Maya ay patuloy pa ring umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kapag pumasok ka sa mundo nila, hindi ka na magiging ikaw. Nagpasya siya ng ngayong gabi, susundan niya ang sarili niyang landas, nang hindi nalilingon pa. Kailangang malaman ni Kiko ang buong katotohanan tungkol sa bayang ito, gaano man ito kadelikado. Nang gabing iyon, lumabas si Kiko sa kanyang silid, dala lamang ang isang flashlight at matatag na determinasyon. Alam niyang may kailangan siyang gawin. Ang mga anino sa salamin, ang mga tingin ni Aling Belen, lahat ay nagtuturo sa kanya sa lugar na ito. Naglakad si Kiko sa kalsada ng bayan, kung saan matagal nang tahimik ang lahat. Walang lumalabas, walang nangangahas magsalita. Nararamdaman niya ang malamig na hangin na bumabalot sa paligid. Ang lahat sa bayang ito ay nagdadala ng isang malabo na pakiramdam. Ngunit ngayong gabi, hindi na siya maaaring bumalik. Isang bagay sa loob niya ang nagtulak sa kanya na magpatuloy. Nang malapit na siya sa abandonadong bahay na itinuro ni Aling Belen, isang malamig na hangin ang biglang humampas sa kanya na nagpanginginig sa kanya. Lumiliwanag ang kanyang mga mata nang makita niya ang bahay na nakatayo pa rin doon, tulad ng dati, na bahagyang nakabukas ang kahoy na pinto, na para bang iniimbitahan siyang pumasok. Hindi nag-atubili si Kiko, itinulak niya ang pinto at pumasok. Sumalubong sa kanyang mga mata ang isang kakaibang tanawin, ngunit puno ng kalabuan. Ang mga malabong anino ay gumagalaw pa rin, sumasalamin sa salamin, ngunit sa pagkakataong ito ay tila mas malinaw ang mga ito, na para bang nabubuhay. Pagpasok, naramdaman ni Kiko ang isang siksik na kapaligiran. Nagpatuloy siyang maglakad papunta sa silid na may malaking salamin na nakita niya kanina. Ngunit sa pagkakataong ito, nang papalapit na siya, isang pamilyar na anino ang lumitaw mula sa dilim. Ito ay si Lola Lydia, ngunit hindi siya tulad ng dati niyang nakilala. Tiningnan siya ni Lola Lydia ng mga mata na para bang naglalaman ng malalim na kalungkutan. Pumunta ka na rito. Talaga bang gusto mong malaman ang katotohanan? Hindi sumagot si Kiko, tumingin lamang siya sa salamin. Ang mga anino sa salamin ay mas malinaw ngayon kaysa dati. Hindi sila mga walang kwentang multo. Sila ay mga nilalang na may kapangyarihan, ngunit nakulong sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mga anino sa salamin ay hindi mga simpleng multo. Sila ay mga kaluluwang hindi matahimik, tulad namin, patuloy ni Lola Lydia, bumaba ang kanyang boses. Ang pamilya ko, kami ay mga nilalang na isinumpa, nakakulong sa mundong ito. Ngunit hindi kami masama. Gusto lang naming mamuhay ng mapayapa, ngunit hindi nila kami papayagang mabuhay. Kung gayon, sino ang sila? Tanong ni Kiko, nararamdaman ang takot na umaakyat sa kanyang puso. Ang mga hindi namin kayang harapin. Ang mga nilalang na mas nakakatakot pa sa amin ng maraming beses, sabi ni Lydia. Darating sila, at kapag dumating sila, hindi nila patatawarin ang sinumang nakakaalam ng labis. Tiningnan ni Kiko ang salamin muli. Hindi na malabo ang mga anino ngayon. Mabilis silang gumagalaw, bawat refleksyon ay puno ng tensyon, na para bang naghahanda na gumawa ng isang bagay na kakilakilabot. Pagkatapos, biglang lumitaw ang isang malaking anino sa salamin, nagniningning ang mga mata, puno ng galit. Nagulat si Kiko at umatras. Ito ay isang malaking nilalang, na may matutulis na kuko, magaspang na itim na pakpak, na para bang isang halimaw na lumabas mula sa impyerno. Darating sila, sabi ni Lola Lydia, puno ng pag-aalala ang kanyang paningin. Malapit na sila. Hindi ka makakatakas.
Nakatayo si Kiko tulad ng isang halaman, walang lakas ang kanyang mga paa upang gumalaw. Nararamdaman niya ang presensya ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Bumabagsak ang isang panginginig sa kanyang gulugod nang malaman niya na ang lahat sa bayang ito ay may kinalaman sa isang bagay na madilim, puno ng pighati. Bumalik si Kiko sa kanyang silid, ngunit hindi siya maaaring tumigil. Puno pa rin ng mga tanong ang kanyang isip. Kailangan niyang hanapin ang katotohanan. Nang papasok pa lamang siya sa silid, nakatayo doon si Maya, naghihintay sa kanya. Wala siyang sinabi, tumingin lamang siya sa kanya na may pag-aalala. Ano na? Nakita mo na, hindi ba? Mahinang tanong ni Maya, puno ng pagdurusa ang kanyang boses. Tumango si Kiko, hindi pa rin niya maalis ang kanyang mga mata sa kanya. Nakita ko na. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang lahat. Hindi sila mga simpleng multo. Nakakulong sila. Ako. Ano ang dapat kong gawin? Tinignan siya ni Maya sa loob ng mahabang panahon, pagkatapos ay dahan-dahang sumagot, dapat kang magpasya, Kiko. Patuloy ka ba sa landas na ito, o babalik ka at kakalimutan mo ang lahat? Ngunit huwag mong kalimutan, kapag nalaman mo na ang labis, walang babalikan. Naramdaman ni Kiko ang isang pakiramdam ng paninikip sa kanyang puso. Hindi na siya maaaring bumalik. Napakalalim na niya. Ngunit kaya ba niya silang palayain? Nagising si Kiko sa gabi na kumakabog ang puso sa kanyang dibdib. Ang mga nakita niya sa abandonadong bahay, sa salamin, at ang mga ibinunyag ni Lola Lydia ay hindi siya pinatatahimik. Ang pakiramdam ng pag-aalala at takot ay bumibigat sa kanya, tulad ng isang multo na nakabuntot sa kanya. Nagpasya na siyang ituloy ang landas ng paghahanap ng katotohanan, ngunit habang mas lumalalim siya, mas lalo niyang napagtatanto na pumapasok siya sa isang bitag na walang labasan. Tumingin siya sa labas ng bintana ng silid. Ang buong nayon ay nasa kadiliman pa rin, walang anumang ilaw, na para bang ang lahat ay natutulog ng mahimbing, ngunit alam ni Kiko na panlabas lamang iyon. Tila mapayapa ang lahat, ngunit sa kanyang puso, ang tensyon ay patuloy na tumataas. Nagbabala sa kanya si Maya, hindi ka makakatakas dito ng madali. At ngayon, nararamdaman ni Kiko na napakalalim na niya sa kwentong ito. Ngunit hindi siya maaaring tumigil. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, upang malaman kung ano ang nagbabanta sa bayang ito, at kung bakit kumikilos ang mga tao ng ganito. Nagpasya si Kiko na umalis sa kanyang silid, ayaw niyang manatili ng mag-isa habang hindi pa natatapos ang kwentong ito. Naglakad siya sa pangunahing daan, ngunit nang malapit na siya sa bahay ni Aling Belen, nakita niya ang isang malabong anino sa harap na nakatingin sa kanya. Hindi makilala ni Kiko kung sino iyon, ngunit naramdaman niya ang isang kakaibang pag-aalala na sumakop sa kanyang katawan. Nang lumapit siya, lumingon ang anino at pumasok sa dilim. Sinubukan ni Kiko na sumunod, ngunit nawala ang anino na para bang hindi pa ito umiiral. Sa pagkakataong ito, hindi siya tumigil. Nagpatuloy siya sa paglalakad, sa kahabaan ng daan na patungo sa bakanteng lupain, kung saan nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Naramdaman ni Kiko ang isang kakaibang paghimok, na para bang may tumatawag sa kanya, na nagdadala sa kanya sa isang lugar na hindi niya maiiwasan. Natagpuan ni Kiko si Maya na nakatayo sa gitna ng bukid. Ang kanyang mga mata ay wala ng pag-aalala tulad ng dati, ngunit sa halip ay isang kakaibang pagkaseryoso. Nakatayo siya at nakatingin kay Kiko, na para bang naghihintay ng isang bagay. Sinundan mo na ba ang landas na ito? Tanong ni Maya, mahina ang kanyang boses ngunit puno ng pag-aalala. Tiningnan siya ni Kiko, hindi maitago ang kanyang tensyon. Hindi ako maaaring huminto, Maya. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ang mga nakita ko sa abandonadong bahay, sa salamin, lahat ay may dahilan. Hindi ako maaaring sumuko. Tiningnan siya ni Maya sa loob ng mahabang panahon, pagkatapos ay bumuntong hininga. Hindi mo naiintindihan. Napakalayo na ng narating mo. Hindi ka nila papayagang makaligtas. Hindi ka na maaaring magpatuloy. Walang sinabi si Kiko, tumingin lamang sa kanyang mga mata, lalong lumakas ang kanyang determinasyon. Hindi, dapat akong magpatuloy.
Dapat kong malaman ang katotohanan tungkol sa lahat ng nangyayari dito. Tiningnan siya ni Maya muli pagkatapos ay dahan-dahang lumapit. Kailangan mo itong harapin, Kiko. Makakakita ka ng mga bagay na hindi mo kailanman naisip. Ngunit hindi na kita matutulungan. Tumalikod siya at pumasok sa dilim, na iniwan si Kiko doon, na nararamdaman na nakatayo siya sa pagitan ng dalawang mundo. Naramdaman niya ang isang bagay na papalapit, isang bagay na hindi niya maiiwasan. Nagpatuloy si Kiko sa paglalakad sa kalsada, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nag-iisa. Naramdaman niya ang presensya ni Lola Lydia sa likuran, kahit na hindi niya narinig ang mga yapak. Kiko, tinawag siya ni Lydia nang lumingon siya. Hindi ka na maaaring tumakas. Mahahanap ka ng katotohanan. At kapag nalaman mo na ang labis, walang babalikan. Naramdaman ni Kiko ang pagtaas ng pag-aalala sa kanyang puso, ngunit nanatili siyang matatag. Hindi ako maaaring sumuko. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Tinignan siya ni Lola Lydia sa loob ng mahabang panahon, pagkatapos ay mahinang sinabi, kung magpapatuloy ka, kailangan mong harapin ang katotohanan tungkol sa aking pamilya, tungkol sa mga nilalang na ito, tungkol sa mga bagay na hindi mo maiisip. Makikita mo ang mundo kung saan kami nakatira, kung saan hindi ka maaaring umatras. Naramdaman ni Kiko ang isang malamig na hangin na dumaloy sa kanyang gulugod. Kung gayon, hindi ako titigil, sabi niya, puno ng determinasyon ang kanyang boses. Dinala ni Lola Lydia si Kiko sa isa pang lumang bahay, kung saan may mga bakas ng isang nakaraang buhay. Pagpasok nila, naramdaman ni Kiko na pumasok siya sa isang ganap na magkaibang mundo, isang mundo na hindi niya kailanman inisip na kailangan niyang harapin. Dito nakatira ang pamilya ko, sabi ni Lola Lydia, ang kanyang mga mata ay nalubog sa malalim na kalungkutan. Kinailangan naming mamuhay sa dilim sa loob ng maraming taon, na nakakulong sa mga sumpa na hindi namin matatakasan. Tumingin si Kiko sa paligid, ang mga lumang larawan, ang mga kakaibang bagay, lahat ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng kawalan at takot. Kung gayon, ano ang maaari nating gawin upang palayain sila? Tanong ni Kiko, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Umiling si Lola Lydia. Hindi lahat ay maaaring magligtas sa amin, Kiko. Ngunit kung gusto mong tumulong, kailangan mong harapin ang madilim na katotohanan ito. Hindi alam ni Kiko kung ano ang gagawin. Alam lamang niya na napakalapit na niya at hindi na siya maaaring bumalik. Nakatayo si Kiko sa loob ng lumang bahay na dinala sa kanya ni Lola Lydia, na nararamdamang tumigil na ang oras. Ang mga sinaunang larawan, ang mga bagay na naglaho sa paglipas ng panahon, at ang malamig na hangin na bumabalot sa espasyo, ay nagparamdam sa kanya na pumasok siya sa ibang mundo. Isang mundo na hindi niya kailanman naisip, ngunit hindi niya maaaring takasan. Tiningnan siya ni Lola Lydia saglit, seryoso ang kanyang mukha. Pumunta ka na rito, Kiko, at hindi ka na maaaring bumalik. Ang mga lihim na malalaman mo ay magbabago sa iyong buhay magpakailanman. Naramdaman ni Kiko ang isang panginginig na dumaloy sa kanyang gulugod. Kung gayon, ano ang gusto mong gawin ko? Hindi ko maintindihan ang lahat. Ang mga nilalang na ito, ang iyong pamilya, ano ba sila? Lumapit si Lola Lydia sa isang dingding sa tapat, hinawakan ang isang lumang salamin. Hindi kami mga simpleng nilalang. Kami ay isinumpa, nakulong sa pagitan ng dalawang mundo. Ngunit hindi gusto ng aking pamilya na manakit ng sinuman. Gusto lang naming mamuhay tulad ng mga ordinaryong tao. Hindi maintindihan ni Kiko ang lahat. Ngunit sinabi ninyo na ang inyong pamilya ay mga multo, mga aswang. Lumingon si Lola Lydia, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Ngunit hindi kami masasamang nilalang. Kami ay mga biktima lamang ng isang sumpa na tumagal sa maraming henerasyon. At ikaw, Kiko, maaari mo kaming tulungang palayain. Naramdaman ni Kiko ang lahat na umiikot sa kanyang ulo. Palayain? Ngunit paano palayain? Umiling si Lola, puno ng pag-aalala ang kanyang paningin. Dapat mong maunawaan na kapag nalaman mo ang labis, walang labasan. Kailangan mong harapin ang mga puwersa na hindi mo maiisip.
Dinala ni Lola Lydia si Kiko sa isang malaking salamin na nakasabit sa dingding. Hindi ito isang ordinaryong salamin. Naramdaman ni Kiko ang isang kakaibang bagay nang tingnan niya ito. Hindi lamang dahil sa imahe ng pagmuni-muni, kundi dahil din sa pakiramdam ng espasyo sa likod ng salamin na tila may isang kakaibang pagdalaw. Ito ang aming pintuan, paliwanag ni Lola Lydia. Ang salamin na ito ang pasukan sa ibang mundo, kung saan maaari kaming mabuhay. Ngunit ilan lamang ang maaaring makakita ng katotohanan na nakatago sa likod ng salamin. Tumingin si Kiko sa salamin at nagsimulang maramdaman na nalulunod siya sa isang malabong estado. Ang mga malabong anino ay nagsimulang lumitaw sa salamin, hindi sila mga pamilyar na imahe, ngunit malalaking nilalang na may nagniningning na mga mata. Ito ang mga nilalang na nagpahirap sa amin sa loob ng maraming taon. Hindi nila kami pinapayagang takasan ng sumpa, sabi ni Lola Lydia, bumaba ang kanyang boses. Makikita mo ang mga bagay na hindi ko maaaring sabihin. Tinitigan ni Kiko ang salamin at pagkatapos, lumitaw ang isang kakaibang tanawin. Ang mga malalaking nilalang sa salamin ay nagsimulang gumalaw, lumapit sila sa bilis ng kidlat. Biglang lumitaw ang isang malaking halimaw mula sa salamin, ang mga mata nito ay nagniningning tulad ng apoy, at ang matutulis na mga kuko ay itinaas na para bang gustong punitin ang espasyo. Umatras si Kiko ng isang hakbang, nararamdaman na hindi siya makahinga. Iyon. Ano yon? Tiningnan siya ni Lola Lydia ng malungkot. Iyon ang mga nilalang na kailangan naming harapin. Hindi nila patatawarin ang sinumang nakakaalam ng labis. Nakatayo si Kiko na hindi makagalaw, nararamdaman ang takot na tumataas sa kanyang puso. Ang mga nakita niya sa salamin ay hindi imahinasyon. Totoo sila. Ang mga malalaking nilalang na may nagniningning na mga mata, ang mga nilalang na hindi niya kailanman naisip, sila ay umiiral sa ibang espasyo. At kung patuloy siyang magsasaliksik sa katotohanan ito, hindi na siya maaaring makatakas pa. Maaari mo kaming tulungan, Kiko, patuloy ni Lola Lydia, puno ng paghihirap ang kanyang boses. Maaari kang maging huling taong tumulong sa amin na lumaya. Ngunit kung magpasya kang gawin yon, kailangan mong bayaran ito ng sarili mong buhay. Walang sinabi si Kiko, ngunit ang kanyang puso ay puno ng tensyon. Tumingin siya sa salamin muli, at sa pagkakataong ito, mas malinaw niyang nakita ang mga nilalang na gumagalaw dito. Ang mga nilalang na ito ay hindi mga nakakatakot na halimaw. Sila ay mga nilalang na nakakulong, at tulad ni Lola Lydia at ng kanyang pamilya, naghahanap din sila ng kalayaan. Hindi na maaaring tumayo si Kiko. Tumalikod siya at mabilis na lumabas. Hindi na siya maaaring manatili sa bahay na ito, hindi niya maaaring harapin ang mga nilalang sa salamin, at hindi na niya maaaring tiisin ang karagdagang mga banta mula kay Lola Lydia. Nagpasya siyang hanapin si Maya. Siya ang tanging taong maaaring tumulong sa kanya na maunawaan ang landas na kanyang tinatahak. Ngunit nang dumating siya sa lugar kung saan siya nagtatrabaho, hindi niya siya nakita. Nasaan na si Maya? Sa sandaling ito, napagtanto ni Kiko na hindi lamang siya humaharap sa mga supernatural na nilalang. Humaharap din siya sa isang mas madilim na katotohanan, ang paghaharap sa pagitan ng mga tao at ang mga nilalang na hindi maaaring takasan ang sumpa. At habang hindi siya maaaring sumuko, walang babalikan. Nakatayo si Kiko sa gitna ng kadiliman ng bayan, na nararamdaman na napapaligiran siya ng isang puwersang hindi niya kayang labanan. Ang mga nasaksihan niya sa salamin at ang mga babala ni Lola Lydia tungkol sa sumpa na dinanas ng kanyang pamilya ay patuloy na nagpahirap sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay tila hinihila siya sa isang walang hanggang bangin. Hindi niya maintindihan kung bakit siya narito, ngunit ngayon, alam niyang hindi na siya maaaring bumalik. Tahimik na naglakad si Kiko sa kahabaan ng bakanting daan ng bayan. Ang kanyang isipan ay patuloy pa ring umiikot sa mga kakaibang eksena na nakita niya. Ang mga malalaking nilalang, ang nagniningning na mga mata, at ang mga anino na gumagalaw sa salamin. Ang lahat ay tila naglulubog sa kanya sa isang mundo na hindi niya maintindihan, at ang lahat ng alam niya ay nahulog siya doon. Hindi alam ni Kiko kung saan siya pupunta,
basta naglakad siya sa dilim, hanggang sa bigla niyang nakita si Maya na lumabas mula sa dilim. Nakatayo siya doon, ang kanyang mga mata ay tumitingin sa kanya na puno ng pag-aalala, na para bang alam na niyang darating siya. Maya! Hinihingal si Kiko, pilit na pinipigilan ang kanyang boses na manginig. Nasaan ka na? Hinanap kita kahit saan. Lumapit si Maya, ang kanyang mga mata ay hindi na mukhang pagod tulad ng dati. Sa halip, mayroong isang pagiging determinado sa loob nito. Hindi na kita matutulungan, Kiko. Masyado ka nang malapit. Tumigil siya sandali, nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi kita maaaring payagang magpatuloy pa. Ngunit kailangan kong malaman ang katotohanan, Maya. Sabi ni Kiko, nanginginig ang kanyang boses. Hindi ako maaaring sumuko. Kailangan kong maintindihan kung ano ang nangyayari dito. Ang mga nilalang na nakita ko sa salamin hindi sila katang-isip. Tinitigan siya ni Maya ng matagal, ang kanyang mga mata ay puno ng salungatan. Alam ko. Ngunit hindi ako maaaring tumayo dito at panoorin kang sirain ang iyong sarili. Hindi mo alam, Kiko. Ang hinahanap mo ay hindi magdadala ng solusyon. Ito ay magpapalala lamang sa lahat. Naramdaman ni Kiko na sumikip ang kanyang puso. Maya, ano ang sinasabi mo? Hindi mo ako maaaring iwan dito. Kailangan ko ang iyong tulong. Lumapit pa si Maya at pagkatapos ay bumuntong hininga, ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ni Kiko. Wala kang mababago. Hindi mo kami maililigtas. Kami ay mga nilalang na isinumpa, at hindi mo maaaring iligtas ang isang sumpa na tumagal na ng mga siglo. Hindi makapaniwala si Kiko sa sinabi ni Maya. Ngunit sa kaibuturan, alam niyang nagsasabi siya ng totoo. Pumasok na siya sa isang landas na walang balikan, at ang nakita niya sa salamin ay hindi maaaring nagkataon lamang. Hindi siya maaaring basta huminto, ngunit ang takot at pag-aalala ay nagsisimulang manaig sa kanyang determinasyon. Nang bumalik si Kiko sa abandonadong bahay na itinuro ni na Aling Belen at Lola Lydia sa kanya, naramdaman niya na siya ay nakaharap sa isang pintuan na humahantong sa isang mundo na hindi niya maintindihan. Lahat ay tila handa na para siya pumasok. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Kiko na hindi na lumingon pa. Pumasok siya sa silid na may salamin, kung saan nagsimula ang lahat ng kakaibang pangyayari. Ang mga imahe sa salamin sa pagkakataong ito ay mas malinaw kaysa dati. Ang mga anino ng mga nilalang ay mas mabilis na gumagalaw, mas malapit, na parang gustong tumalon mula sa salamin. Bigla, isang nakasisilaw na liwanag ang sumabog mula sa salamin, at naramdaman ni Kiko na siya ay hinihila papasok doon. Hindi niya mapigilan, hindi siya makatakas. Dumidilim ang kanyang mga mata, at hindi na niya nararamdaman ang kanyang katawan. Ang lahat ng nasa paligid niya ay tila pinupunit, at naramdaman niya na siya ay nahuhulog sa isang walang hanggang hukay. Idinilat ni Kiko ang kanyang mga mata at natuklasan na wala na siya sa bahay. Siya ay nasa isang kakaibang lugar, tulad ng isang parallel universe, kung saan walang langit at walang lupa, isang madilim at maulap na espasyo lamang. Ang mga nilalang na nakita niya sa salamin ay nakatayo ngayon sa paligid niya, ang kanilang mga mata ay nagniningning tulad ng mga apoy, puno ng kabangisan. Maligayang pagdating sa aming mundo, isang boses ang umalingaw-ngaw sa espasyo, ngunit walang nakita. Napunta ka na rito, at ngayon, kailangan mong harapin ang katotohanan na hindi mo kayang isipin. Tumingin si Kiko sa paligid, nakakaramdam ng isang nakakasakal na pakiramdam na bumabalot sa kanya. Hindi siya makahinga, naramdaman niya na siya ay nakulong sa isang mundo na hindi niya maaaring lisanin. Pagkatapos ay isang anino ang lumitaw sa harap niya. Si Lola Lydia yon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang taong nakilala niya dati. Nakatayo siya doon, ngunit ang kanyang katawan ay tila malabo, na parang tinatagos ng espasyo sa paligid. Lola Lydia. Utal ni Kiko, nakakaramdam ng isang hindi mapigilang takot. Tiningnan siya ni Lola Lydia, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng malalim na kalungkutan. Masyado ka nang malapit, Kiko. Ito ang lugar kung saan kami nakakulong,
at ito rin ang lugar kung saan kailangan mong manatili kung hindi ka makakatakas. Naramdaman ni Kiko na siya ay unti-unting namamatay, ngunit sa sandaling iyon, napagtanto niya na wala nang mawawala sa kanya. Hindi ako susuko, sabi niya, pilit na pinapanatili ang kanyang diwa. Maghahanap ako ng paraan para makatakas. Naramdaman ni Kiko na siya ay unti-unting lumulubog sa isang walang katapusang espasyo, walang langit, walang lupa, mga kakaibang nilalang lamang, malabong mga anino, at isang malamig, siksik na pakiramdam na pumapalibot sa kanya. Hindi na niya alam kung nasaan siya. Ang lahat ng kanyang nararamdaman ay takot, na parang nilulunok siya ng espasyong ito. Nakatayo si Lola Lydia sa harap ni Kiko, ngunit ang kanyang katawan ay hindi na katulad ng dati. Hindi na siya isang ordinaryong tao. Ang mga linya sa kanyang mukha ay malabo, na parang tinatagos ng kakaibang espasyong ito. Ang lahat ay tila hindi na umiiral sa mundong ito, maliban sa mga misteryosong nilalang sa paligid at ang pakiramdam ng pagkakulong. Napunta ka na rito, Kiko. At ngayon, walang paraan para bumalik, sabi ni Lola Lydia. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malabong espasyo, na para bang hindi na siya nabibilang sa mundong ito. Ngunit hindi ako maaaring manatili dito. Kailangan kong lumabas. Sigaw ni Kiko, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. Hindi agad sumagot si Lola Lydia, tiningnan lamang siya nito na puno ng pagod ang kanyang mga mata. Hindi mo naintindihan, Kiko. Wala na tayong pagpipilian. Ang mga nilalang na ito, ang mga anino sa salamin, hindi ka nila hahayaang umalis ng madali. Napunta ka na rito at ngayon, bahagi ka na ng mundong ito. Naramdaman ni Kiko na tumigil ang tibok ng kanyang puso. Hindi maaari. Hindi ako maaaring manatili dito magpakailanman. Makakatakas ako, sigurado ako doon. Hindi, umiling si Lola Lydia, kailangan mong harapin ito. Kailangan mong lutasin ang iyong sinimulan. Tumingin si Kiko sa mga nilalang sa paligid, ang mga aninong hindi malinaw ang hugis, na may mga pulang mata na nagniningning sa dilim. Alam niyang hindi na siya maaaring tumayo ng tahimik sa espasyong ito. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Hindi niya maaaring tanggapin ang kamatayan, hindi niya maaaring tanggapin ang kanyang kapalaran na makulong sa mundong ito magpakailanman. Lumingon siya kay Lola Lydia. Sabi mo wala tayong pagpipilian. Ngunit hindi ako naniniwala doon. Maililigtas ko ang aking sarili, maililigtas ko kayo at ang iyong pamilya. Nakatayo lamang si Lola Lydia doon, tinitigan siya ng matagal. Bumuntong hininga siya, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Hindi mo kami maililigtas, Kiko. Masyado na kaming matagal na kulong sa sumpang ito. Ang mga nilalang na ito, ang mga halimaw na nakita mo sa salamin, hindi sila ang mga bagay na maaari mong talunin. Naramdaman ni Kiko ang isang lamig na kumakalat sa kanyang puso. Kung gayon ano ang dapat kong gawin? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng kakayahan. Kailangan ko bang tanggapin na mabubuhay ako sa dilim magpakailanman? Nanahimik si Lola Lydia, at pagkatapos ay tumalikod siya, na parang ayaw nang tumingin kay Kiko. Napunta ka rito dahil sa iyong sariling dahilan, at ngayon, kailangan mong harapin ang katotohanan. Ang mga nilalang na iyon ay hindi ang mga nakakatakot na halimaw na iniisip mo. Sila ay mga kaluluwang nakulong, tulad namin. At ikaw, Kiko, ay maaaring ang tanging tao na makakatulong sa amin na makatakas sa sumpang ito. Tumingin muli si Kiko sa salamin. Ang mga imahe doon ay lalong luminaw. Ang mga higanting nilalang, ang mga anino na mabilis na gumagalaw sa salamin, na para bang nakatitig sila sa kanya. Naramdaman niya ang pamamanhid na kumalat sa buong katawan niya, na para bang siya ay hinihila sa loob ng salamin na iyon. Bigla, isang higanting halimaw ang lumitaw sa salamin, ang mga pulang mata nito ay nakatitig sa kanya. Lumapit ito, at naramdaman ni Kiko ang panganib na papalapit. Hindi ka maaaring makatakas dito, sabi ng halimaw, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malabong espasyo. Napunta ka na rito, at ngayon ay magiging bahagi ka na namin. Hindi makahinga si Kiko, naramdaman niya na may humihigpit sa kanyang puso. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring sumuko.
Hindi siya maaaring talunin ng mga nilalang na ito, hindi niya maaaring hayaan silang kontrolin ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon, biglang napagtanto ni Kiko ang isang bagay. Ang mga nilalang na ito, ang mga anino sa salamin, ay bahagi lamang ng sumpa. Hindi sila ang mga nakakatakot na halimaw na iniisip niya. Sila ay mga kaluluwang nakulong lamang, tulad ng pamilya ni Lola Lydia. At kung mahahanap niya ang paraan upang palayain sila, marahil ay mapapalaya rin niya ang kanyang sarili. Lumingon si Kiko kay Lola Lydia, ang determinasyon sa kanyang mga mata. Sabi mo maililigtas ko kayo at ang iyong pamilya. Kung gayon, paano ko sila matutulungan? Paano ako makakatakas sa lugar na ito? Tiningnan siya ni Lola Lydia, ang kanyang mga mata ay wala ng kalungkutan, kundi isang manipis na pag-asa. Kailangan mong mahanap ang paraan upang buksan ang pintuang ito. Ang salamin ay hindi lamang pasukan, kundi pati na rin labasan. Kung mahahanap mo ang paraan upang masira ang sumpang ito, hindi mo lamang kami ililigtas kundi pati na rin ang iyong sarili. Nakatayo si Kiko doon, naramdaman niya na natagpuan niya ang isang sinag ng pag-asa. Hindi niya maaaring hayaang matapos ang lahat sa ganitong paraan. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay upang palayain ang lahat, pati na rin ang kanyang sarili. Nakatayo si Kiko sa harap ng salamin, naramdaman niya na siya ay nakatayo sa harap ng isang pintuan na nagbubukas sa ibang mundo, kung saan walang pagkakaiba sa pagitan ng tunay at katang-isip. Ang mga nilalang sa salamin ay gumagalaw pa rin, ang kanilang mga pulang mata ay nakatitig sa kanya, na para bang hinihintay nila siyang pumasok. Hindi siya maaaring huminto, hindi na siya maaaring bumalik pa. Ang mga salita ni Lola Lydia ay umaalingaw pa rin sa kanyang isipan. Kung mahahanap mo ang paraan upang masira ang sumpang ito, hindi mo lamang kami ililigtas kundi pati na rin ang iyong sarili. Ang mga iniisip na iyon ay nagtagpo, na lumilikha ng isang malakas na presyon sa isipan ni Kiko. Ano ang dapat niyang gawin? Paano masisira ang sumpang ito? Patuloy na pinagmumultuhan siya ng tanong, ngunit ngayon, wala na siyang ibang pagpipilian. Huminga ng malalim si Kiko, at pagkatapos ay lumapit sa salamin, naramdaman niya na siya ay nakaharap sa isang hamon na hindi niya kayang lampasan. Itinaas niya ang kanyang kamay, dahan-dahan niyang dinampi ang kanyang kamay sa ibabaw ng salamin. Nakaramdam siya ng lamig at basa, na para bang sinisipsip ng salamin ang lahat ng kanyang lakas sa loob. Bigla, nagsimulang umuga ang salamin at sumabog ang liwanag mula sa mga anino doon. Nagulat si Kiko at umatras, ngunit ang salamin ay tila may isang malakas na puwersa ng pang-akit. Hinila siya nito papalapit, na para bang gusto siyang tuluyang lumubog sa mundo sa loob. Naramdaman ni Kiko ang isang pagkahilo habang humakbang sa salamin. Ang lahat ng nasa paligid niya ay naging malabo at pagkatapos ay biglang nawala. Hinila siya papasok sa isang kakaibang lugar, kung saan walang langit, walang lupa, mayroon lamang makapal na hamog at mga kakaibang anino sa paligid. Hindi makahinga si Kiko, ngunit alam niyang hindi siya maaaring huminto. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Kailangan niyang hanapin ang labasan, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga nilalang din dito. Habang sinusubukan niyang hubugin muli ang espasyo sa paligid, isang garalgal na halakhak ang umalingaw-ngaw mula sa likuran niya. Lumingon si Kiko at nakita si Maya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang babaeng nakilala niya dati. Nakatayo siya doon, na ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at pagod, na para bang matagal na siyang narito. Maya? Tawag ni Kiko, na wala ang kanyang boses sa kakaibang espasyo na ito. Tinignan lamang siya ni Maya nang walang sinasabi. Ang kanyang mga mata ay tila may nakikita na hindi kayang makita ni Kiko. Nakapunta ka na. Ngunit hindi ka makakalabas ng madali. Ang kanyang boses ay marahang umalingaw-ngaw, ngunit puno pa rin ito ng pagod. Hindi ka maaaring tumakas sa lugar na ito. Lumapit si Kiko, ngunit isang malamig na hangin ang humihip na nagdulot sa kanya upang umatras. Ngunit kailangan kong lumabas, Maya. Hindi ako maaaring manatili dito magpakailanman. Walang sinuman ang maaaring lumabas. Tiningnan siya ni Maya na para bang pinutol ng kanyang boses ang lahat ng pag-asa.
Hindi mo maililigtas ang lahat. Hindi mo kami maililigtas. Naramdaman ni Kiko na nasasakal siya. Kailangan kong subukan, sabi niya ng may determinasyon. Hindi ako maaaring sumuko. Tinignan siyang muli ni Maya, ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng isang malalim na lihim. Kung hindi ka makatakas, kung gayon kahit papaano, huwag mong hayaang mahila ka sa digmaang ito. Hindi mo kayang baguhin ang lahat. Hindi pinayagan ni Kiko ang mga salita ni Maya na pigilan siya. Alam niyang hindi siya maaaring sumuko, hindi maaaring hayaang matapos ang lahat sa ganitong paraan. Nagsimula siyang maglakad sa kahabaan ng daanan sa maulap na espasyo, at habang naglalakad siya, mas naramdaman niya ang presensya ng mga kakaibang anino sa paligid niya. Ang mga nilalang mula sa salamin, ang mga kaluluwang nakulong, sila ay gumagalaw sa paligid niya, nagniningning ang kanilang mga mata, ngunit hindi sila umaatake. Tinitignan lamang nila siya na parabang may hinihintay. Lumapit si Kiko sa isang malawak na espasyo, kung saan may isang malaking bintana na tumitingin sa isang desolatong tanawin. Ang pintuan sa harap niya ay tila ang tanging paraan upang makatakas, ngunit alam niya na kailangan niyang harapin ang isang bagay na mas malaki, isang bagay na hindi niya madaling malampasan. Nakatayo si Kiko sa harap ng malaking pintuan. Hindi siya sigurado kung ano ang mangyayari kung bubuksan niya ito, ngunit alam niya na ito ang tanging pagkakataon upang baguhin ang lahat. Huminga siya ng malalim at binuksan ang pintuan. Agad, isang malakas na sinag ng liwanag ang tumama sa kanyang mukha, na nagdulot sa kanya upang isara ang kanyang mga mata. Nang humupa ang liwanag, nakita niya ang isang malabong anino na lumabas mula sa dilim. Si Lola Lydia yon. Nakatayo siya doon, ngunit hindi katulad ng dati. Ang kanyang katawan ay tila naglalaho sa espasyo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin, puno ng katatagan at pag-asa. Nakapunta ka na, sabi niya, umalinggaw ang kanyang boses, ngunit walang pag-aalala. Binuksan mo ang pintuan na hindi namin kayang buksan. Maaari mo kaming palayain, ngunit kailangan mong magbayad ng halaga. Tiningnan siya ni Kiko, naramdaman niya ang kaseryosohan sa kanyang mga salita. Gagawin ko ang lahat upang makatulong. Bahagyang tumango si Lola Lydia. Kailangan mong harapin sila. Ang mga nilalang na kumulong sa amin. Kung mananalo ka, malaya na kami at ikaw rin. Ngunit kung mabibigo ka, hindi lamang ikaw kundi lahat tayo ay makukulong dito magpakailanman. Nakatayo si Kiko sa harap ng pintuan na itinuro ni Lola Lydia sa kanya. Naramdaman niya ang tensyon sa hangin, na parabang ang lahat ng kakaiba, ang lahat ng mga lihim tungkol sa nayon na ito, at ang kanyang pamilya ay humahantong sa sandaling ito. Ang pintuan sa harap niya, bagamat malaki at puno ng kamahalan, ay nagbubukas ng isang landas na hindi na niya kayang balikan. Nakatayo si Lola Lydia sa tabi niya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang kakaibang paraan. Kung magpasya kang buksan ang pintuang ito, papasok ka sa isang labanan na walang labasan, sabi niya, ang kanyang boses ay bumaba. Matagal na kaming nakakulong sa mundong ito. Ang kalayaan ay ang tanging bagay na inaasam namin, ngunit hindi lahat ay makakamit ito. Tiningnan siya ni Kiko, ang kanyang mga mata ay wala ng pagdududa. Masyado na siyang malalim sa mundong ito, masyadong malapit sa katotohanan para bumalik. Naiintindihan niya na kung hindi siya gagawa ng anuman, hindi niya kailanman malalaman ang mga lihim sa likod ng nayon na ito at ang mga kakaibang nilalang na nakita niya. Huminga siya ng malalim, naramdaman niya na siya ay naghahanda na pumasok sa isang labanan na hindi niya kayang panalunin. Sige, sabi ni Kiko, ang kanyang boses ay determinado. Gagawin ko. Walang sinabi si Lola Lydia, basta ipinatong niya ang kanyang kamay sa pintuan, na parabang alam na niya na hindi susuko si Kiko. Bumukas ang pintuan at pumasok si Kiko. Nang lumakad si Kiko sa pintuan, nagbago agad ang lahat. Ang buong espasyo sa paligid niya ay nagsimulang mawala, sa halip ay isang makapal na hamog ang bumalot sa lahat. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, naramdaman niya na siya ay pumapasok sa isang mundo na hindi nabibilang sa kanya. Ang mga kakaibang anino ay lumitaw muli sa kanyang paningin, hindi mga halimaw o mapanganib na nilalang,
kundi mga kaluluwang nakulong sa ibang espasyo. Ang mga kaluluwang ito ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang sumpang ito, at naramdaman ni Kiko ang kanilang presensya ng mas malinaw. Ang mga pulang mata ng mga nilalang mula sa salamin ay hinahabol pa rin siya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Handa na siyang harapin sila. Ito ang mundo kung saan hindi kami makakatakas, sabi ni Lola Lydia, na lumitaw sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang pa rin, ngunit may malinaw na pagod. Matagal na kaming nakakulong dito, Kiko. Ngunit kung maililigtas mo kami, makakaalis kami, at ikaw rin. Tiningnan siya ni Kiko, puno ng determinasyon. Gagawin ko. Palalayain ko tayong lahat. Pagkarating niya sa maulap na lugar, nagsimulang magbago ang mga anino sa paligid niya. Ang mga hugis ng mga nilalang na nakita niya sa salamin ay naging mas malinaw, mas malaki. Hindi na sila malabo tulad ng dati, kundi mga higanteng nilalang na may matutulis na kuko, ang mga mata ay pula tulad ng apoy. Isa sa kanila ang lumapit sa kanya. Hindi ka maaaring makatakas, sabi ng nilalang, ang kanyang boses ay tila nagmumula sa kalaliman. Napunta ka na rito, at ngayon, magiging bahagi ka na namin. Naramdaman ni Kiko ang takot na bumalot sa kanya, ngunit alam niyang hindi niya maaaring hayaang kontrolin siya ng pakiramdam na iyon. Hindi siya maaaring matalo. Masyado na siyang malalim at ngayon na ang panahon upang harapin ang katotohanan. Ngunit bigla, isang malakas na hangin ang humihip at lumitaw si Maya, nakatayo sa tapat ng nilalang. Hindi mo maaaring gawin yon, sabi ni Maya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, ngunit naglalaman din ng determinasyon. Hindi mo sila kayang talunin. Tiningnan ni Kiko si Maya, naguguluhan. Maya, hindi mo ba ako matutulungan? Tumayo ng tahimik si Maya, ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng isang walang hanggang pagod. Hindi ko kaya. Ngunit kaya mo. Ikaw ang tanging taong makakasira sa sumpang ito, Kiko. Tumingin muli si Kiko sa nilalang na papalapit. Hindi ako susuko. Kinuha ni Kiko ang lahat ng lakas sa kanyang katawan at sumugod sa higanteng nilalang. Isang marahas na labanan ang naganap sa gitna ng kakaibang espasyong ito. Ang mga anino sa paligid ay nagsimulang gumalaw ng mas malakas, na para bang nilalabanan nila si Kiko, na naghahanap ng paraan upang hilahin siya sa kailaliman ng mundong ito. Sa bawat hakbang, naramdaman ni Kiko na mas malapit siya sa kanyang layunin. Hindi niya maiisip na sumuko. Masyado na siyang marami na lampasan, masyado na siyang marami na nakita ng mga kakaibang bagay, at ngayon na ang panahon upang tapusin niya ang kanyang misyon. Isang malakas na sinag ng liwanag ang biglang bumalot sa espasyo, tinanggal ang mga nilalang sa salamin. Ngunit ang liwanag na iyon ay hindi lamang bumalot sa kanila, kundi pati na rin sa puso ni Kiko, na tumulong sa kanya upang makita ang daan sa hinaharap. Nakatayo si Kiko sa gitna ng kakaibang espasyo, habang ang mga nilalang sa harap niya ay unti-unting naglaho sa ilalim ng nakasisilaw na liwanag. Ngunit hindi niya naramdaman ang kumpletong tagumpay. Parang ang lahat ng nasa paligid niya ay hindi pa lubos na tahimik, na para bang ang mga pangyayari ay hindi pa natatapos, kundi bahagi lamang ng isang mas malaking plano na hindi pa niya maintindihan. Habang nagsisimulang humina ang liwanag mula sa salamin, lumingon si Kiko at nakita si Lola Lydia. Nakatayo siya doon, ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng isang pag-asa at pagod na hindi mailarawan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya tulad ng dati. Ang kanyang katawan ay nawalan ng malabo at maulap na hitsura na bumabalot sa kanya, ngunit ang kanyang anino ay nanatiling malabo sa madilim na espasyong ito. Nagawa mo, sabi ni Lola Lydia, ang kanyang boses ay bumaba na para bang may isang pasanin na nakapatong sa kanyang balikat. Ngunit bahagi pa lamang iyon. Hindi mo masisira ang sumpa sa pamamagitan lamang ng isang labanan. Tiningnan siya ni Kiko, naramdaman niya ang tensyon na tumataas sa kanyang puso. Kung gayon ano pa? Hinarap ko sila, nakipaglaban ako sa kanila. Tiyak na may paraan upang tapusin ang lahat. Lumapit si Lola Lydia sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabalisa. Hindi mo naiintindihan. Ang mga nilalang na iyon ay hindi ang pangunahing layunin.
Sila ay mga bantay lamang. Ang mga tunay na nagmamanipula sa amin, na humihila sa amin sa mundong ito, ay ang iba pang mga nilalang. At ikaw kailangan mong harapin sila. Naramdaman ni Kiko na parang nasasakal ang kanyang puso. Iba pang mga nilalang. Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit tinalo na namin sila, Lola Lydia. Ano ang natitira upang labanan? Matagal na natahimik si Lola Lydia bago sumagot. Ang mga nilalang sa salamin, ang mga higanteng nilalang na nakita mo, ay mga manifestasyon lamang ng isang mas malaki, mas makapangyarihang puwersa. Isang bahagi lamang ang nakita mo sa mundong ito. Ang mga tunay na nilalang na nasa likod ng lahat ng ito, ay naghihintay ng pagkakataon upang ilagay tayo sa kadiliman magpakailanman. Ang sinabi ng kanyang lola ay nagdulot kay Kiko ng pakiramdam na tila niluray ang kanyang isipan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Natalo niya ang mga nilalang sa salamin, ngunit ngayon ay napagtanto niya na nagsisimula pa lamang siyang harapin ang mga bagay na mas malala pa. Bigla, ang espasyo sa paligid niya ay nagsimulang magbago. Ang mga malabong anino ay nagsimula na namang gumalaw, hindi na mula sa salamin, kundi mula mismo sa espasyong ito. Lumingon si Kiko at nakita ang mga higanteng nilalang na lumitaw muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lamang sila mga malabong anino. Sila ay tunay na umiiral sa mundong ito. Isa sa mga nilalang na iyon ay lumapit kay Kiko, ang mga mata nito ay nagniningas na parang apoy. Hindi ito nilalang sa salamin, kundi isang bagay na hindi pa niya nakikita, isang halimaw na may makintab na kaliskis, matutulis na kuko na parang kutsilyo, at mga mata na puno ng pagkamuhi. Maligayang pagdating, Kiko, ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa espasyo, hindi mula sa bibig nito, kundi tila umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Malayo na ang narating mo. Ngunit hindi pa tapos ang larong ito. Ito pa lamang ang simula. Nakaramdam si Kiko ng panlalamig. Sino kayo? Tanong niya na may hamon sa kanyang boses. At bakit tayo narito? Bahagyang tumawa ang nilalang. Kami ang mga sinaunang nilalang, mga nilalang na hindi kayang unawain ng mga tao. Kayo ay nakakulong sa paulit-ulit na pag-ikot na ito, at ngayon na ang oras upang bawiin namin ang kontrol. Naramdaman ni Kiko ang bigat ng mga salitang iyon na bumabagsak sa kanyang puso. Hindi niya maaaring hayaan ang sarili na makulong sa paulit-ulit na pag-ikot na ito magpakailanman. Alam niya na kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Kailangang makahanap ng paraan upang palayain ang kanyang sarili at ang lahat ng mga nilalang na nakakulong dito. Lumapit si Lola Lydia sa tabi niya, tinitigan ang kanyang mga mata. Kiko, hindi sila matatalo sa pamamagitan lamang ng lakas. Hindi natin sila kayang harapin ng harapan. Ngunit kung mahahanap mo ang paraan upang putulin ang koneksyon sa pagitan natin at nila, palalayain mo ang lahat. Tumingin si Kiko sa kanyang lola, puno ng determinasyon ang kanyang puso. Putulin ang koneksyon. Paano? Itinuro ni Lola Lydia ang lumang salamin, na ngayon ay nagsisimula ng magningning sa kakaibang paraan. Kailangan mong makahanap ng paraan upang mahawakan ang ubod ng sumpa na ito. Sa gayon lamang, matatapos mo ang lahat. Tumingin si Kiko sa salamin, nakaramdam ng malakas na kuryente na nagmumula rito. Hindi niya makita ng malinaw, ngunit nararamdaman niya na ang salamin na ito ang susi upang wasakin ang lahat. Nakatayo si Kiko sa harap ng kakaibang salamin, pakiramdam niya ay tumigil ang oras. Ang liwanag mula sa salamin ay sumasalamin sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito isang normal na imahe. Ang mga anino, ang mga nilalang sa salamin ay hindi na malabo, kundi naging mas malinaw kaysa dati, na parang tinititigan siya nila mula sa kabilang panig ng mundo. Naramdaman niya ang ginaw na bumabalot sa kanya, na parang humaharap siya sa isang bagay na hindi kayang unawain. Nakatayo si Lola Lydia sa kanyang tabi, ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala, ngunit naglalaman din ng pag-asa. Kailangan mong putulin ang koneksyon na ito, Kiko, sabi niya, bumaba ang kanyang boses. Sa gayon lamang, maililigtas mo kami at ang iyong sarili. Huminga ng malalim si Kiko, sinubukang alisin ang takot na bumabalot sa kanyang puso.
Hindi niya maaaring hayaan ang sarili na manghina sa sandaling ito. Napakalayo na ng narating niya, napakalalim na sa kwentong ito, at ngayon ay hindi na maaaring bumalik. Kailangan niyang tapusin ito. Inabot niya ang kanyang kamay upang hawakan ang salamin, naramdaman ang malakas na kuryente na kumakalat mula rito, katulad ng isang pintuan na bumubukas, na nagdadala sa kanya sa ibang mundo. Ang lahat sa paligid niya ay nagsimulang bumaluktot, ang espasyo ay tila napupunit, at naramdaman niya na hinihila siya patungo sa salamin, hindi niya mapigilan. Ipinikit ni Kiko ang kanyang mga mata, ngunit nang dumilat siya, hindi na siya nakatayo sa lumang bahay. Sa halip, nakita niya ang sarili na nakatayo sa isang malawak, madilim na espasyo, kung saan walang liwanag, walang malinaw na hugis. Pakiramdam niya ay tumawid siya sa isang pader, pumasok sa isang ganap na naiibang mundo. Sa harap niya, lumitaw ang isang higanteng anino. Iyon ang nilalang na nakita niya sa salamin, ang higanteng halimaw na may pulang-pula na mga mata at itim na pakpak na balahibo. Hindi lamang ito isang nilalang sa salamin, kundi isang nilalang na nabubuhay sa isang mundo na hindi niya kayang unawain. Maligayang pagdating, Kiko, ang boses nito ay umalingaw-ngaw, hindi mula sa bibig kundi tila umaalingaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon. Pumasok ka sa aming mundo at ngayon magbabayad ka. Naramdaman ni Kiko na bumibilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit hindi niya maaaring hayaan ang takot na sakupin siya. Tumingin siya ng diretsyo sa pulang-pula na mga mata ng nilalang at sinabi, "Hindi ko kayo hahayaang manalo." Tumawa ng mahina ang nilalang, ang tunog nito ay parang nagmumula sa mga hukay sa ilalim ng lupa. Akala mo ba makakatakas ka rito? Akala mo ba matatalo mo kami? Kami ang mga espiritu na nakakulong sa loob ng libu-libong taon at wala kang lakas upang harapin kami. Ngunit nang handa ng sumalakay ang nilalang, lumitaw muli si Lola Lydia sa tabi ni Kiko. Kailangan mong gawin ang isang bagay lamang, Kiko. Kailangan mong putulin ang koneksyon sa pagitan natin at ng mundong ito. Sa gayon lamang, maaari tayong maging malaya. Tumingin si Kiko sa kanyang lola, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Ngunit paano? Paano kung mapuputol ang koneksyon na ito? Itinuro ni Lola Lydia ang salamin na ngayon ay naging isang nagniningning na pintuan. Kailangan mong wasakin ang sumpa na ito, kailangang wasakin ang ugnayan sa pagitan ng ating mundo at ng totoong mundo. Ang salamin ang susi. Naramdaman ni Kiko ang isang malakas na paghimok sa kanyang puso. Tumingin siya sa salamin, kung saan nagliliwanag ang ilaw mula sa loob, na parang hinihintay siyang gumawa ng isang bagay na mahalaga. Lumapit si Kiko sa salamin, naramdaman ang ginaw na bumabalot sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang haharapin niya kapag sinira niya ang koneksyon na ito, ngunit alam niya na kung hindi niya gagawin, mananatili siyang nakakulong sa mundong ito magpakailanman, kasama ang lahat ng mga espiritu na nakulong. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay inilagay ang kanyang kamay sa mukha ng salamin. Pakiramdam niya ay gumuguho ang buong mundo, na parang masisira ang lahat sa sandaling ito. Ang mga nilalang sa paligid niya ay nagsimulang umungal, ngunit hindi lumingon si Kiko. Pinanatili niya ang kanyang kamay sa salamin, naramdaman ang hindi maipaliwanag na lakas na dumadaloy sa loob. Nang simulang idiin ni Kiko ang kanyang kamay sa salamin, sumilaw ang salamin na parang kidlat, at kaagad, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa espasyo. Ang buong mundo sa paligid ni Kiko ay tila gumuho, umungal ang mga nilalang, ngunit hindi tumigil si Kiko. Patuloy niyang idiniin ang kanyang kamay sa salamin hanggang sa lumitaw ang isang malaking bitak sa ibabaw ng salamin. Pakiramdam niya ay nahuhulog ang lahat sa kadiliman. Naramdaman niya na ang kanyang katawan ay unti-unting humihiwalay sa mundong ito, na parang malapit na siyang mahulog sa isang walang katapusang hukay. Hindi alam ni Kiko kung gaano katagal siyang nakatayo roon matapos mabasag ang salamin. Ang mga kakaibang anino sa paligid niya ay hindi pa nawawala. Sa kabaligtaran, tila umatras sila sa isang mas madilim na sulok sa espasyong ito, ngunit pakiramdam niya ay may malakas na alon na gumugulong sa kailaliman na naghahanda upang lumamon ng lahat. Naramdaman niya na hinihila siya patungo sa isang bagay na hindi nakikita, na parang hinihila siya patungo sa isang walang hanggang bangin.
Ngunit pagkatapos, bigla, narinig niya ang isang boses, garalgal at puno ng sakit, tama ang ginawa mo. Ngunit hindi ka patapos. Lumingon si Kiko at nakita si Lola Lydia na nakatayo sa kanyang likuran, wala nang malabo o fog na nakapalibot sa kanya. Halos bumalik na siya sa kanyang normal na anyo, ngunit mayroon pa ring isang bagay na hindi normal sa kanyang mga mata. Lola Lydia, ano ang hindi pa tapos? Sinira ko ang salamin, akala ko tapos ko na ang dapat kong gawin, sabi ni Kiko, ang kanyang boses ay sabay na hinihingal at puno ng pagdududa. Tinitigan ni Lola Lydia ang mga mata ni Kiko, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit may bahid din ng pagod. Ang pagsira sa salamin ay simula pa lamang. Sinira mo ang pasukan, ngunit mayroon pang ibang pintuan na kailangan mong buksan upang palayain tayong lahat. Naramdaman ni Kiko ang isang bagong takot na bumabalot sa kanyang puso. Ibang pintuan? Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Lola Lydia sa basag na salamin, dumampi ang kanyang daliri sa matatalas na piraso. Ang salamin na ito ay hindi lamang pasukan sa mundong ito. Ito ang lugar kung saan nagkokonekta ang mga nilalang na ito at tayo, kung saan ang mga nilalang na iyon at ang mga nakulong na espiritu ay napunta. Ang pagsira sa salamin ay nagpapahina lamang sa koneksyon na iyon, ngunit hindi sapat upang ganap na mapalaya ang lahat. Tumingin si Kiko sa mga piraso ng salamin, naramdaman ang isang paghimok na gawin ang isang bagay. Hindi niya maaaring hayaang matapos ang lahat nang hindi natutulungan ang mga espiritu, ang mga nilalang na nakita niya sa salamin. Nang itinuon niya ang kanyang tingin sa mga piraso ng salamin, isang kumikislap na ilaw ang nagsimulang magmula sa isa sa mga piraso. Unti-unting lumakas ang liwanag na parang sinusubukang bumuo ng isang imahe, isang anino, isang pintuan na hindi pa nabubuksan. Ito ay Hindi natapos ni Kiko ang kanyang pangungusap nang isang malakas na ingay ang nagmula sa basag na salamin. Isang anino ang unti-unting lumitaw mula sa malakas na liwanag. Hindi ito isang higanteng nilalang, hindi isang halimaw tulad ng inaakala niya. Ito ay isang malabong anino, katulad ng isang espiritu na nakakulong sa salamin, ngunit hindi katulad ng mga naunang nilalang. Ang liwanag na nagmumula sa anino na ito ay may kakaibang pakiramdam, hindi kadiliman, kundi kalungkutan, na parang ang espiritong ito ay nagdusa ng napakalaking pagkawala. Ibinuka ng anino ang bibig nito, ngunit walang lumabas na tunog, tanging ang mga malaswang enerhiya na lumabas mula sa salamin. Naramdaman ni Kiko na hindi siya makagalaw, ang kanyang katawan ay tila nagyelo, ngunit alam niya na kailangan niyang harapin ito. Hindi mo maaaring baliwalain ito, sabi ng anino sa isang boses na umalinggaw sa isipan ni Kiko, isang pamilyar na boses, ngunit hindi sa alinmang nilalang na nakilala niya dati. Kung gusto mong palayain ang lahat, kailangan mong harapin ang katotohanang hindi maaaring iwasan. Hindi maintindihan ni Kiko ang boses na iyon, ngunit nang tiningnan niyang mabuti ang malabong anino sa harap niya, napagtanto niya ang isang bagay na kakaiba. Hindi ito isang nilalang o isang espiritong nakakulong, kundi isang pamilyar na anino. Ito ay si Maya. Nakatayo si Maya roon, ngunit hindi ang babaeng nakilala niya. Sa halip, mayroon siyang seryosong mukha, puno ng sakit. Maya? Ikaw ba ang nasa loob? Tanong ni Kiko, na bigla ang kanyang boses. Bahagyang ngumiti si Maya, ngunit ang kanyang ngiti ay naglalaman ng malalim na kalungkutan. Hindi, Kiko. Bahagi ako ng sumpa na ito. Hindi ako makakatakas dito. Ngunit ikaw kaya mo. Naramdaman ni Kiko na nalilito siya, hindi maintindihan ang lahat ng nangyayari. Anong sinasabi mo? Paano kung mapapalaya tayong lahat? Itinuro ni Maya ang basag na salamin na muling naglabas ng malakas na liwanag. Sinira mo ang isang bahagi ng sumpa, ngunit hindi ka pa sapat na malakas upang sirain ang kabuuan. Hindi ka makakatakas sa lugar na ito kung hindi mo haharapin ang iyong sarili, Kiko. Bigla, isang malakas na liwanag mula sa basag na salamin ang tumama kay Kiko, na nagdulot sa kanya ng pakiramdam na hinihila siya sa ibang mundo. Ang mga imahe, ang mga tagpo ng nakaraan ay nagsimulang lumitaw sa kanyang isipan. Ang mga alaala na sinubukan niyang kalimutan,
ang mga malungkot na pangyayari, ang mga paghaharap na hindi niya malalampasan. Tiningnan siya ni Maya na may malungkot na mga mata. Kailangan mong lutasin ang mga ito, Kiko. Kailangan mong harapin ang iyong sarili upang maputol ang koneksyon sa pagitan ng mundong ito at ng totoong mundo. Naramdaman ni Kiko na parang sinasakal ang kanyang puso. Kailangan niyang harapin ang kanyang sarili. Ito ba ang bagay na lagi niyang sinusubukang takasan? Mayroon ba siyang sapat na lakas upang sirain ang sumpa at palayain ang mga espiritong ito, o patuloy siyang makakulong sa mundo ng takot at pagdurusa? Tahimik na nakatayo si Kiko sa kakaibang espasyo, hindi umaalis ang kanyang mga mata kay Maya. Pakiramdam niya ay nagbago ang buong mundo sa paligid niya. Hindi lamang siya humaharap sa mga malaswang nilalang, ang mga espiritong nakakulong sa salamin, ngunit ngayon, kailangan niyang harapin ang kanyang sarili, ang mga alaala, ang mga desisyon na nagdala sa kanya sa sitwasyong ito. Si Maya, bagamat hindi ang tunay na nakatayo roon, ngunit siya ang susi upang matanto ni Kiko na hindi niya maaaring patuloy na takasan ang katotohanan. Kailangan mong harapin ang kadiliman sa iyong kaluluwa, sabi ni Maya, ang kanyang boses ay puno ng pangunawa at nagtataglay ng bahagyang panghihinayang. Kung hindi mo gagawin, hindi mo masisira ang sumpa na ito. Hindi alam ni Kiko kung ano ang gagawin, ngunit isang napakalinaw na pakiramdam ang bumabalot sa kanya. Kailangan niyang harapin ang lahat ng nagdala sa kanya rito. Ang mga pagkakamali sa nakaraan, ang mga maling pagpili, at ang mga takot na hindi niya kailanman naglakas loob na harapin. Anong kadiliman sa kaluluwa? Tanong ni Kiko, nanginginig ang kanyang boses, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na pangamba. Hindi ko maintindihan. Gusto ko lang tapusin ang lahat, gustong iligtas ang lahat. Ngumiti si Maya, ngunit iyon ay isang ngiti na puno ng kalungkutan. Hindi mo maililigtas ang sinuman kung hindi mo muna ililigtas ang iyong sarili. Hindi mo matatalo ang mga nilalang na ito hanggat hindi mo haharapin ang katotohanan sa iyong puso. Tumingin si Kiko sa mga piraso ng salamin, muli nagsimulang lumitaw ang mga imahe sa kanyang isipan. Ang imahe ng mga maling desisyon sa nakaraan, ang mga takot na sinubukan niyang itaboy, at ang kalungkutan na palagi niyang nararamdaman. Naiintindihan na niya. Upang sirain ang sumpa na ito, kailangan niyang harapin ang kadiliman sa kanyang kaluluwa. Hindi na maaaring takasan magpakailanman. Ipinikit ni Kiko ang kanyang mga mata, sinubukang hanapin ang mga alaala na nailibing na. Naramdaman niya ang pagkalito, ang sakit, at ang mga pagkakamali na nagawa niya. Ang isang bahagi niya ay laging naghahanap ng paraan upang makatakas, upang hindi harapin ang mga pagkakamaling iyon. Ngunit ngayon, hindi na siya maaaring magpatuloy na tumakas. Naalala niya ang mga pagkakataon na nagsinungaling siya, ang mga taong iniwan niya, at ang mga pagkakataon na pinili niya ang madaling paraan sa halip na harapin ang katotohanan. Naalala niya muli ang imahe ni Tala, isang taong minahal niya noon, ngunit iniwan niya nang naging mahirap ang lahat. Naalala niya si David, ang kaibigan na pinagtaksilan niya. Parehong mga taong iyon, nanatili pa rin sila sa kanyang alaala, tulad ng mga multo na hindi kailanman nawawala. Huwag kang tumakbo, isang tinig ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi galing kay Maya, kundi mula mismo sa kanyang puso. Harapin mo ito, Kiko. Dumilat siya at tumingin sa dilim, kung saan patuloy na umiikot ang mga nilalang. Ramdam niya ang presensya ni Maya, ngunit alam din niya na ito ay sarili niyang laban. Kailangan niyang harapin ang mga kadiliman sa kanyang kaluluwa kung gusto niyang palayain ang lahat. Hindi lahat ng bagay dito ay kung ano ang iniisip mo, sabi ni Maya, lumapit kay Kiko, diretso siyang tinitigan sa mata. Bahagi ako ng sumpa na ito. Pero hindi ako ang kalaban. Kailangan mong maintindihan na ang mga kaluluwang nakakulong, ang mga nilalang na nakikita mo, ay hindi masama. Biktima rin sila katulad natin. Parang pinupunit si Kiko, ngunit nagsisimula na rin siyang makaunawa ng isang bagay. Ang mga nilalang, ang mga kakaibang anyo na nakita niya, ay mga kaluluwa lamang, mga nilalang na nakakulong. At ang kailangan lang niyang gawin ay sirain ang koneksyon na yon. Paano ko sila matutulungan? Tanong ni Kiko, puno ng determinasyon ang kanyang boses.
Anong dapat kong gawin? Tiningnan siya ni Maya at biglang sumikat ang isang banayad na liwanag sa kanyang mukha. Kailangan mong patawarin ang iyong sarili, Kiko. Kapag nagawa mo yon, saka mo lamang sila mapapalaya. Nakatayo doon si Kiko, napapaligiran pa rin ng mga kakaibang anyo, ngunit hindi na siya natatakot. Naiintindihan niya na ang laban na ito ay hindi lamang laban sa mga nilalang sa mundong ito, kundi laban sa kanyang sarili, pagharap sa mga pagkakamali, mga kasalanan na nagawa niya. Hindi niya kayang iligtas ang lahat, pero kahit papaano, kaya niyang tulungan ang mga kaluluwang ito na makalaya sa sumpa. Tiningnan niya ang basag na salamin, hindi para tumakas, kundi para tapusin ang lahat. Muling pumikit si Kiko, at nang dumilat siya, nakita niya na nakatayo pa rin si Maya sa kanyang tabi. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nakakulong sa mundong ito. Malaya na siya. Maya, tawag ni Kiko, banayad ang kanyang boses. Ngumiti siya. Tama ang ginawa mo, Kiko. Ngayon, maaari ka nang umalis at tulungan ang iba pang mga kaluluwa na makahanap ng kalayaan. Pinalaya mo ako at ngayon naman panahon na para palayain kita. At sa gayon, naglaho si Maya sa kakaibang espasyo na yon, iniwan si Kiko na may pakiramdam ng kapayapaan sa kanyang puso. Alam niya na, kahit gaano karami ang pagsubok, nagawa niya ang pinakamahalaga. Nakatayo si Kiko na mag-isa sa kakaibang espasyo, kung saan nakapaligid pa rin sa kanya ang mga malabong anino. Kahit na ang mga higanting nilalang na kanyang hinarap ay wala na roon, puno pa rin ng tensyon ang hangin. Ramdam niya ang pagbabago sa espasyo, na parang may isang malaking pintuan na bumubuka sa kanyang harapan. Umalinggaw pa rin sa kanyang isipan ang mga salita ni Maya, tama ang ginawa mo, Kiko. Ang palayain ako at ang iba pang mga kaluluwa ay ang unang hakbang. Lumingon siya, tumingin sa lugar kung saan naglaho si Maya. Wala na siya roon, pero malinaw pa rin sa espasyo ang banayad na liwanag na iniwan niya. Kahit na wala na siya, ramdam pa rin ni Kiko na iniwan niya sa kanya ang isang bahagi ng kanyang sarili, isang bahagi ng lakas na kailangan niya para tapusin ang kanyang misyon. Buong determinasyon, naglakad si Kiko patungo sa basag na salamin, kung saan nagmumula pa rin ang kakaibang liwanag. Ramdam niya na handa na siyang tapusin ang lahat. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng mga kaluluwang nakakulong, kasama na ang mga nilalang na itinuring niyang kalaban. Naiintindihan niya na, para palayain sila, kailangan niyang harapin ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili at sa universo kung saan siya nakatira. Lumapit si Kiko sa salamin, na ngayon ay naging isang bloke ng liwanag, naglalabas ng napakaliwanag na liwanag na hindi kayang tingnan ng diretsyo. Parang pinupuno ng liwanag na iyon ang mga bitak sa ibabaw ng salamin, at ramdam ni Kiko ang paggalaw sa loob. Muli niyang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng salamin, hindi para sirain ito, kundi para muling kumonekta sa ibang bahagi ng mundong ito. Agad niyang naramdaman ang isang hindi nakikitang lakas na humihila sa kanya, ngunit hindi na siya natatakot. Hindi na niya nararamdaman na nakatali pa siya. Huminga siya ng malalim at itinuon ang buong lakas niya sa kanyang kamay, patuloy na itinulak ang salamin. Biglang umihip ang isang malakas na hangin sa espasyo, tinangay ang mga piraso ng salamin at ang mga nilalang sa paligid. Dahan-dahang bumukas ang isang hindi nakikitang pintuan, at mula sa loob, sumikat ang isang napakalakas na liwanag, na parang may isang bagong mundo na isinisilang. Hindi makapaniwala si Kiko nang makita niya ang tanawin sa kanyang harapan. Hindi ito isang mundong puno ng kadiliman tulad ng dati. Ngayon, ito ay isang maliwanag na espasyo, kung saan unti-unting lumalabas ang mga kaluluwa mula sa salamin, ang mga nilalang na dating nakakulong, ay lumalabas na sa liwanag. Wala na silang nakakatakot na anyo na nakita niya. Sila ay mga kaluluwang naliligaw, naghahanap ng kalayaan, katulad niya. Sa kanyang tabi, nakangiti si Lola Lydia, sumisikat ang kanyang mga mata sa pag-asa na hindi pa nakita ni Kiko. Nagawa mo, Kiko. Naputol mo na ang koneksyon na yon. Pinalaya na ang mga kaluluwang ito, at ngayon, maaari na silang pumunta sa isang payapang lugar. Tinignan ni Kiko ang mga kaluluwang iyon, nakaramdam ng isang kakaibang kapayapaan na kumalat sa kanya. Kaya talagang pinalaya na natin sila.
Sabi ni Lola Lydia, puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata. Sinira mo ang sumpa na ito hindi lamang sa pamamagitan ng lakas, kundi pati na rin sa pamamagitan ng pag-unawa sa iyong sarili. Kapag hinarap lamang natin ang mga takot sa ating puso, saka lamang natin mapapalaya ang iba pang mga kaluluwa. Pakiramdam ni Kiko ay katatapos lamang niyang tapusin ang isang napakalaking misyon. Hindi lamang niya pinalaya ang mga kaluluwang ito, kundi hinarap din niya ang kanyang sarili at ang mga pagkakamali sa nakaraan. Nang ang mga huling kaluluwa ay makalaya sa sumpa at maglaho sa liwanag, lumingon si Kiko at nakita si Maya na nakatayo doon muli. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya isang kaluluwang nakakulong sa mundong ito. Malaya na siya. Maya, tawag ni Kiko, banayad ang kanyang boses. Ngumiti si Maya at lumapit sa kanya. Nagawa mo ang hindi kayang gawin, Kiko. Hindi mo lamang ako pinalaya, kundi tayong lahat. Pero hindi ko ito ginawa ng mag-isa. Marami akong natutunan mula sa iyo. Salamat sa iyo, Maya, sabi ni Kiko, puno ng katapatan ang kanyang tingin. Tumango si Maya, puno ng pasasalamat ang kanyang tingin. Pinalaya mo ang iyong sarili. Iyon ang pinakamahalaga. At ngayon, maaari na tayong magpatuloy. Ramdam ni Kiko ang kapayapaan sa kanyang puso. Sa wakas, hindi na niya nararamdaman na nakakulong pa siya. Hindi lamang dahil pinalaya niya ang mga kaluluwa, kundi dahil hinarap niya ang mga kadiliman sa kanyang kaluluwa. Nakatayo si Kiko sa kakaibang espasyo, tinitingnan ang mga kaluluwa na kanyang pinalaya mula sa salamin. Ang tanawin sa kanyang harapan ay talagang hindi kapanipaniwala. Ang mga nilalang, ang mga anino na itinuring niyang kalaban ay wala na, dahan-dahan silang naglalaho sa isang mainit na lugar ng liwanag. Hindi na natatakot si Kiko. Alam niyang tama ang ginawa niya, ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan ay mayroon pa ring isang tanong na hindi tumitigil sa pag-alingaw-ngaw, makakabalik pa kaya ako sa tunay na mundo? Si Maya, na hindi na isang kaluluwang nakakulong, ay nakatayo sa kanyang tabi. Sumikat ang liwanag mula sa mundong ito sa kanyang mukha, ngunit sa halip na ang pagdurusa tulad ng dati, naglalabas siya ng kapayapaan. Hindi na siya bahagi ng sumpa na ito. Maya, ako. Nagawa ko na ba? Tanong ni Kiko, puno ng pag-aalinlangan ang kanyang boses, na para bang gusto niyang kumpirmahin ang kanyang ginawa. Ngumiti ng mahina si Maya, ang kanyang mga mata ay banayad tulad ng isang paalala. Tama ang ginawa mo, Kiko. Hindi mo lamang ako at ang lahat ng kaluluwang ito pinalaya, kundi pinalaya mo rin ang iyong sarili. Ngayon maaari ka nang lumabas sa lugar na ito. Tiningnan muli ni Kiko ang basag na salamin, kung saan ang mga nagkikinangang piraso ay parabang sinusubukang abutin. Ramdam niya ang presensya ng salamin, na parabang mayroon pa rin itong impluensya sa lahat ng bagay sa espasyong ito. Pero, Maya, paano ako makakabalik sa tunay na mundo? Ito lahat ng naranasan ko, mayroon pa bang saysay ito? Lumapit si Maya, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa malalim na pag-unawa. Hindi ka na babalik sa dating mundo tulad ng dati, Kiko. Ang mga natutunan mo dito, ang mga hinarap mo, ay susundan ka magpakailanman. Pero huwag kang mag-alala, makakapagpatuloy ka pa rin na may mas magaan na puso. Ramdam ni Kiko ang isang init na pumupuno sa kanyang puso. Napagtanto niya na, kahit na natapos na ang paglalakbay na ito, ang mga aral na kanyang natutunan ay mananatili magpakailanman. Hindi siya makakabalik sa dating buhay, ngunit hindi niya makakalimutan ang mga naranasan niya at ang mga taong kanyang nailigtas, kasama na si Maya. Sa sandaling maramdaman ni Kiko ang kapayapaan sa kanyang puso, isang malakas na pakiramdam ang bumangon. Nakita niya ang kanyang sarili na unti-unting hinihila patungo sa isang napakaliwanag na liwanag, isang liwanag na nararamdaman niya na ang wakas ng lahat. Ang mga kaluluwa, ang mga nilalang na nakakulong sa mundong ito, ay pumupunta na ngayon sa liwanag na iyon, kasama siya. Hindi na nararamdaman ni Kiko na mabigat ang kanyang mga yapak tulad ng dati. Nararamdaman niya na magaan siya, malaya, na para bang may isang pasanin na dala niya sa loob ng mahabang panahon na pinalaya na. Ang lahat ng bagay sa kanyang harapan ay dahan-dahang naglalaho,
na para bang wala ng iba kundi isang malawak at maliwanag na espasyo. Habang nagpapatuloy siya, nararamdaman niya na pumapasok siya sa isang bagong mundo, isang mundo ng kalayaan, kung saan wala ng kadiliman, wala ng pagmumulto. Nararamdaman niya ang espasyo na lumalawak sa kanyang harapan, at wala ng takot. Sa sandaling pumasok si Kiko sa liwanag, naramdaman niya ang isang mainit na hangin, isang pakiramdam ng kapayapaan na hindi pa niya naranasan. At nang dumilat siya, wala na siya sa kakaibang espasyo. Nakatayo siya sa isang maliwanag na kagubatan, kung saan tumatagos ang sikat ng araw sa mga luntiang dahon, at ang sariwang hangin ay nakapaligid sa kanya. Nakatayo si Lola Lydia sa kanyang tabi, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya isang taong nakakulong. Siya ay parang isang bahagi ng kalikasan, isang kaluluwang pinalaya. Nagawa mo, Kiko, sabi niya, ang kanyang boses ay banayad tulad ng hangin na dumadaan. Nakalabas na ba tayo? Tanong ni Kiko, nagulat ang kanyang boses. Tumango si Lola Lydia. Hindi ang tunay na mundo na alam mo, ngunit pumasok ka na sa isang bagong mundo. Bawat kaluluwa ay may pagkakataong makalaya. Sinira mo ang koneksyon sa pagitan natin at sa madilim na lugar na ito, at ngayon maaari ka nang magpatuloy. Pakiramdam ni Kiko na ang espasyong ito ay hindi ang wakas, kundi isang bagong simula. Tumingin siya sa paligid, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nararamdaman niya na talagang nabubuhay siya, talagang malaya. Ang lahat ng kanyang mga alalahanin, ang lahat ng kanyang malungkot na alaala ay napawi na. Bigla, naramdaman niya ang isang pamilyar na pakiramdam, si Maya ay nakatayo roon, ngunit hindi sa mundong ito. Nakatayo siya sa labas ng kagubatan, ang kanyang mga mata ay tumitingin sa kanya ng may kapayapaan, tulad ng isang paalam. Nagawa mo ng mahusay, Kiko, sabi ni Maya, mahina ang kanyang ngiti. Ngayon, maaari ka nang magpatuloy sa tunay na buhay, nang walang anumang hadlang. Ngumiti si Kiko, nagpapasalamat sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Wala na siyang sinabi, ngunit sa kanyang puso, alam niya na si Maya ay mananatili sa kanyang paglalakbay. Nakatayo si Kiko sa maliwanag na kagubatan, kung saan tumatagos ang sikat ng araw sa luntiang mga dahon, ngunit ang kanyang puso ay hindi pa rin lubos na nagpapahinga. Kahit na umalis na siya sa kakaibang mundo at pinalaya ang mga kaluluwang nakakulong, hindi pa rin niya maalis ang mga alaala ng laban na kanyang pinagdaanan. Ang mga imahe ni Maya, Lola Lydia, at lahat ng mga nilalang na kanyang hinarap ay mananatili sa kanyang isipan. Tumingin siya kay Maya na tahimik na naghihintay sa kanya. Ngumiti siya ng mahina, ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata na nagpapadama sa kanya ng pagkabalisa. Nagawa mo ng napakahusay, Kiko, sabi ni Maya, ang kanyang boses ay mainit tulad ng dati. Pero tandaan mo na ang palayain ang mga kaluluwang ito ay hindi nangangahulugan na tapos na ang lahat. Tiningnan siya ni Kiko, nalilito. Pero sinira ko na ang sumpa. Pinalaya na ang mga kaluluwang iyon. Hindi ba? Tumango si Maya, ngunit may bahagyang pagiging seryoso sa kanyang mga mata. Pero ang halaga ng kalayaan ay hindi ang wakas ng lahat. Hindi mo lamang sila pinalaya, kundi pati na rin ang iyong sarili. Pero mayroon kang dapat malaman, Kiko, ang sumpa na ito ay hindi lamang nagkulong sa mga kaluluwa, kundi nakakaapekto rin sa tunay na mundo. At ngayon, kailangan mong harapin yon. Nararamdaman ni Kiko na ang mga salita ni Maya ay parang isang babala. Kahit na nagawa na niya ang mga bagay na akala niya ay hindi niya kaya, nararamdaman niya ang isang malalim na puwang sa kanyang puso. Hindi na siya natatakot tulad ng dati, ngunit hindi niya alam kung ano ang susunod na dapat niyang gawin. Makakabalik pa kaya siya sa normal na buhay? Ang mga alaala at pagbabago ba na ito ay magpapahirap sa kanya magpakailanman? Umalis na ang mga kaluluwa. Pero marahil mayroon pang hindi natatapos. Tiningnan ni Kiko ang liwanag sa malayo na para bang naghahanap ng sagot. Hindi lamang ito isang laban para sa mga kaluluwa, tama ba? Tiningnan siya ni Maya, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa malalim na pag-unawa. Hindi. Ang mga kaluluwang ito ay bahagi lamang ng kwento. Ang sumpa na ito ay
Hindi lamang kumukulong sa kanila, kundi nakakaapekto rin sa tunay na mundo. Tinalo mo sila sa mundong ito, pero paano naman ang mundo sa labas, kung saan kailangan mong magpatuloy sa pamumuhay, na kailangan mong patuloy na harapin ang iyong nakaraan? Ramdam ni Kiko ang isang lamig na dumaloy sa kanyang gulugod. Kaya makakabalik pa ba ako sa normal na buhay? Makakalimutan ko ba ang lahat ng nangyari? Tiningnan siya ni Maya, at ang kanyang ngiti sa pagkakataong ito ay may bahagyang kalungkutan. Hindi mo makakalimutan, Kiko. Pero maaari kang matutong tanggapin ang mga nangyari. Maaari kang magbago at magpatuloy sa pamumuhay. Ang lahat ay maaaring magsimula muli mula dito. Nakatayo si Kiko na mag-isa sa kabubatan, iniisip ang mga sinabi ni Maya. Hindi siya maaaring mamuhay sa nakaraan, hindi maaaring patuloy na habulin ang mga kaluluwang pinalaya na. Pero paano siya makakabalik sa normal na buhay? Paano siya makikisama sa tunay na mundo, kung saan walang kadiliman, walang sumpa, kung saan wala ng kakaibang mga nilalang o nakakatakot na mga laban? Lumingon siya, tumingin sa malayo, kung saan unti-unting sumisikat ang asul na kalangitan. Pakiramdam niya ay nakatayo siya sa isang sangandaan, at ang daan sa kanyang harapan ay maraming pagsubok. Pero kahit papaano, alam niya na hindi na niya kailangang harapin ang kadiliman sa kanyang loob. Sinira niya ang sumpa, at ngayon, ang natitira na lang ay siya, kasama ang kanyang mga desisyon. Ramdam ni Kiko ang isang malinaw na pagbabago sa kanyang sarili. Hindi na siya kontrolado ng takot o pagkabalisa. Ang mga anino sa nakaraan ay hindi na bumibigat sa kanya tulad ng dati, at nagsisimula na siyang maramdaman ang kalayaan na sinabi ni Maya. Lumingon siya, nagpa siyang lumabas sa kabubatan na ito at harapin ang tunay na mundo. Habang naglalakad siya, ang liwanag mula sa malayo ay unti-unting nagliliwanag sa daan na kanyang tinatahak. Hindi niya alam kung ano ang susunod niyang dapat gawin, ngunit hindi na siya nag-iisa. Alam niya na kahit na natapos na ang laban na ito, ang tunay na buhay niya ay nagsisimula pa lamang.